na mga mainit na balita mula sa Frontline sa umaga. Kabuang 612.5 million pesos na confidential fund ni VP Sara Duterte posibleng madisalaw o ipabalik ayon sa tesigong COA auditor sa impeachment trial. Problema sa basura sa bansa, critical na pero hindi raw maituturing na krisis ayon kay PBBM. Ang biyahe ng mga kapatid nating commuter at tsuper sa EDSA Cubao sa Quezon City, abay, ipasisilip naman sa atin ni Traffic Tito Modi Lopez. Ang sitwasyon doon matapos ang mga pag-uulan. Alamin! Discarding do-it-yourself o DIY na flood control ng mga residente sa Noveleta sa Cavite, ibibida naman sa atin ni Weather Tito Alvin Pura live. Vice Ganda, opisyal ng kapatid at Queen of All Networks sa pakikipagsanib puwersa sa MediaQuest Holdings. Ang mantra today, laging handa. Ang exciting at educational na pasyalan sa World of Scouting i-enjoy kasama si Lalala Laila sa Lalala Larga. Good morning kapatid! Simulan na natin ang balitaan. Posibleng madisalaw o ipabalik ng Commission on Audit ang kabuang 612.5 million pesos na confidential funds ni VP Sara Duterte. Ayon po yan sa testigong COA auditor na si Sailin Del Campo. Lumalabas kasing may butas sa pag-disburse ng pondo. Inamin ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na binigay niya ang 125 million pesos na confidential funds ng opisina sa hepe po ng security group ng bise na si Colonel Raymond Lachica. Binigay din ng DepEd Disbursing Officer Edward Pajarda sa security officer na si Colonel Dennis Velasco ang confidential funds ng DepEd. Kaya ayon kay Del Campo, posibleng ipabalik ang buong 612.5 million pesos na confidential funds noon ni VP Sara. Unang pinag-utos ng COA na ibabalik o ipabalik ang 73 million pesos na confidential funds noong 2022 at ang 375 million pesos na confidential funds para sa tatlong quarter ng 2023. Critical na ang problema sa bansa ng basura ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang pag-iinspeksyon, tumambad sa Pangulo ang sangkaterbang basura na nakabara sa mga waterways at drainage system sa Parañaque at Pasay. Ito raw ang nagpalala sa baha sa Metro Manila. Gayunman, hindi pa raw ito maituturing na krisis gaya ng naunang binanggit ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sabi pa ni PBBM, malinaw na ang kakulangan sa disiplina ng mga Pilipino ang isa sa dahilan kung bakit lumala ang problema sa basura ng bansa. Samantala, ibinunyag ni dating DPWH Secretary Manny Bonoa na may nakalaang leadership fund sa bawat senador sa ilalim ng budget ng ahensya. Sa paglilitis ng flood control case laban kay dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan, sinabi ni Bonoa na 1 billion pesos ang nakalaan para sa may committee chairmanship. 500 million pesos naman kung wala. Ito raw ay para matiyak ang pagpasok ng priority project sa national budget. Ayon pa kay Bonoan, nakipag-usap siya noon kay dating Senate President Mig Zubiri tungkol sa parameters ng leadership fund. Paliwanag pa niya, walang masama sa pag-avail ng pondo maliban kung may kickback. Dagdag pa ni Bonoan, nag-avail si Revilla ng 1 billion pesos noong 19th Congress bilang chairman noon ng Senate Committee on Public Works and Highways. Ipinadala raw ni Revilla ang listahan ng proyekto kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa ibang balita, 7 ang sugatan ng maaksidente ang pampasaherong bus sa Labangan, Zamboanga del Sur. Binangga po nito ang harang sa ginagawang kalsada hanggang sa tuluyang masalpok ang isang excavator. Wasak ang windshield ng bus. Nagtulong-tulong mga residente na tanggalin ang bubog. Agad namang dumating ang mga rescuer, dinala sa ospital ang mga sugatan, kabilang na po ang driver. Sa paunang investigasyon, galing Dipolog City at patungong Pagadian ng bus nang mawalan umano ng preno kaya na disgrasya. Abiso naman po para sa mga kapatid nating magulang at estudyante, suspendido pa rin po ang klase sa ilang lugar bunsod ng masamang panahon. Walang pasok sa lahat ng antas sa Valenzuela, pati na rin sa ilang lugar sa Bulacan gaya ng Kalumpit at Malolos. Wala ring pasok sa ilang bayan sa Bataan.
Kasama rito ang Pilar at Mariveles. Lahat ng antas din ang suspensyon sa Cavite City, Tanza, Cavite, Cainta, Rizal at mga bayan ng Santa Cruz at Mamburao sa Occidental, Mindoro. Mula preschool hanggang elementary naman po ang walang pasok sa ilang bayan sa Benguet, gaya na lang ng La Trinidad at Tuba. Preschool hanggang senior high school naman ang suspendido sa ilang lugar, gaya na lang sa Atok, Kabayan at Kibungan sa Benguet pa rin, at Orani, Limay, Balanga at Bagak sa Bataan. Nagsuspende naman ang face-to-face classes sa ibang lugar. Kabilang po dyan ang Malabon, Marikina, Dagupan City at ilang pang lugar sa Pangasinan at Bulacan. Wala ring face-to-face classes sa ilang bayan sa Pampanga, gaya na lamang sa Sasmuan, Lubao, Candaba, San Simon at Santo Tomas. Nagsuspende rin ng face-to-face classes ang Kawit at Noveleta sa Cavite, Balayan at Katagan sa Batangas at Taytay at Antipolo, Rizal. Mga piling paaralan naman ang walang face-to-face classes sa bayan ng Marilao sa Bulacan, pati na rin sa ilang paaralan sa Barangay Lambakin at Pambayang Dalubhasaan ng Marilao. Wala rin po face-to-face classes sa ilang paaralan sa Bacolor, Pampanga, gaya ng Bacolor Integrated School, Kabambangan, Pampanga State University, Bacolor at Cabalantian Elementary School. Wala rin face-to-face classes sa ilang piling paaralan sa Apalit, Pampanga. Kasama rin dito ang ilang pribadong paaralan sa Apalit. Kanya-kanya na ng diskarte kontra baha ang ilang residente lalong-lalo na sa Noveleta sa Cavite. Sakto yan, lalo't tuloy-tuloy po ang pag-ulan bunsod ng habagat. Live mula sa Noveleta, Cavite, nasa frontline ng balitang yan ang ating weather frontliner Alvin Pura na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, kamusta ba ang sitwasyon dyan? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Nandito nga tayo sa San Antonio 1, Noveleta, Cavite, kung saan kamakailan nag-viral yung video ng may flood control. At napag-alaman namin na hindi lang pala isang bahay ang may flood control dito, halos buong barangay sunga at bahain ang lugar na ito. At iba-iba pa ang disenyo niyan. May mga gawa sa gawa sa yero, at may kasamang kahoy. Ayan, may mga nakasingit na foam para hindi pasukin talaga ng tubig. At yan. At ito, medyo mas malaki ito ng bahagya doon sa mga nakita natin nung nakaraan. At ngayon, wala pa namang baha dito, pero meron pa rin tayong mga kalat-kalat na pag-ulan. May hina ngayon, pero minsan lumalakas ito or may katamtaman yung ating mga pag-ulan. Epekto pa rin yan ng ating habagat o southwest monsoon at magpapatuloy pa yan bukas. Itong ating habagat yung araw na ito at hanggang bukas at magpapatuloy pa nga yan sa mga susunod na araw dahil meron tayong mga sama ng panahon sa labas ng ating area of responsibility. Meron tayong bagyo na kung saan dyan po dumadalo yung ating habagat o southwest monsoon. Maliban dyan, meron tayong mga grupo ng kaulapan dito sa eastern section ng Luzon na kung saan sa ngayon hindi naman natin panahon papalayo sa ating bansa pero humihila o nagpapalakas ng ating habagat na kung saan yan po nagdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa area ng Cavite. Hindi lang po sa Cavite, syempre, meron din tayong mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan sa mga areas ng Batangas, Laguna, kasama po dyan ang Mimaropa, lalong-lalo na sa Mindoro. Sa Metro Manila, magpapatuloy din yung ating manaka-naka o paputol-putol na pag-ulan ngayong araw na ito. Luzon, lalong-lalo na po sa mga western section na area ng Central Luzon, nakakasama dyan ang Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, lalong-lalo na po sa Zambales at Bataan. Posible rin yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan sa mga areas ng Ilocos Region, kasama na dyan ang La Union at Pangasinan. Magpapatuloy din yung ating matataas na tsansa ng pag-ulan at minsan malalakas po yan sa mga areas ng Cordillera, nag-i-extend dyan sa Cagayan Valley, kasama lalo na po dyan sa area ng Baguio City. Again, bagamat medyo may kahinaan na yung ating habagat, kung ingat pa rin po tayo po yung ating basa o puno lupa at kabundukan na kung saan mataas po ang ating tsansa ng flash floods and landslides. Kaya kailangan mas prone na po tayo sa mga flash floods and landslides, mga kapatid. At magpapatuloy na magiging aktibo yung ating habagat sa mga susunod pang mga araw.
At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon mula dito sa Cavite. Ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran. Lagi may panahon para sa iyo. Patuloy nga ang panakanakang ulan, mga kapatid. Kumusta naman kaya ang lagay ng traffic sa mga pangunahing kalsada? Sa EDSA Cubao, tututok this morning si Traffic Tito Mondi Lopez. Tito Mondi, magandang umaga sa iyo. Ano na ba ang lagay ng traffic dyan ngayon? Yes, Mami Chigi, good morning sa'yo. Eto na, team commute na, ilang araw lang pasok. Naku po, na hindi pa naliligo. Ligo-ligo din po pag may time. Eto na, quick traffic update po tayo dito. Pit agad-agad. Eto, Mami Chigi, maluwag po ang ating daan dito. Kung may mga sasakyan po nakahinto, ay, may traffic lights lang po, pero pag nag-green yan, tuloy-tuloy naman po at mabilis din po yung uso. Kaya sa kalsada, hindi gaya po ng mga ilang linggo natin na papunta dito sa may Cubao Aurora. Tapos magana naman po din yung dollar, papunta pong Mapa Antipolo man po o papuntang Marikina. Kita yung nga doon sa right side. Maluwag-luwag, wala pa pong magganong sasakyan. At ganito rin po yung sitwasyon sa magkabilang direksyon natin. Parehong maluwag pa rin po. Mapa northbound, ito pihit natin sa northbound at southbound lanes. Kaya po sa ngayon, wala pa pong bumper to bumper na eksena. Pero dahil basa nga po ang kalsada, dobling ingat pa rin po, panatilihin ang tamang following distance at iwasan ang biglaang pagpreno para safe ang biyahe. Lalo rin mga nagtetext ba biglang magpreno yung bus driver natin. Pero from 5 to 10 minutes lang to, Mami Chiki, sana nagiging 45 to 75 minutes yung biyahe para po sa mga pribadong sasakyan. Dahil nga sa ulan, na posibleng magdulot ng delays at bumper to bumper yung traffic. Kanina nga, Mami Chiki, mula Mandaluyong, papunta namin dito, medyo nakita namin yung Cubao ilalim, medyo basa-basa pa, pero hindi naman ganun kabaha, wala naman po baso, clear naman na at passable naman daanan. Tapos naman po doon sa busway, posible rin po maging 60 to 90 minutes kapag nagpila-pila na po yung mga bus, lalo na pag may baha o may patuloy po yung pagulan. Isa nga sa factors, kapag hindi po kasi may baha o basa ang kalsada, medyo gagapang din yung takbo ng mga sasakyan at mas maingat po sa pagpreno. Ayan, ito, nakago pa rin naman, o, diba? Daan-daan lang po sila. Tapos, para nga po iwas po sa pagdulas, lalo na po sa mga light vehicles, dapat alalay lang po talaga sa pagmamaneho. At dahil nga dito, 127,000 hanggang 464,000 motorista ang dumadaan. May takin nyo ha, may kalahating milyon. Bukod yan sa sobra na yan sa capacity na mas magsisiksikan pa sila kapag may mga lanes na lubog sa baha. At dagdag pa po dyan natin, yung mga motorista po natin, kailangan po huminto kayo sila ng footbridge or flyover para nga po sumilong, lalo yung mga riders natin nagpapalit ng kapote o nagsusot ng kapote. At dahil Thursday ngayon, number coding natin ay 7 at 8. At eto, Mami Chiki, malapit dito sa footbridge namin, yung terminal ng Bicol Isarog Terminal. Pakita po natin, ayan. Kita ba, may mga kapatid tayo nag-aabang. Sabi nga po nila, 7:30 AM to 9 PM po yung schedule dyan. Pero nag-cancel po sila, lalo yung mga magtatawid po doon na board sa barko po. Cancel po yung biyahe pa Masbate at Vera. Kaya po sa mga latest announcement po nila, tumutok lang po kayo sa kanilang mga FB page po nila dahil almost 10 talaga na biyahe ang kanselado. Ito pa yung ruta papuntang Manila, Alabang, Turbina, ang probinsya nila Naga, Masbate, Verac, Catanduanes, Bulan, Sorsogon, Kamsur at Tabaco, Albay. Ayan po. So again may 10 na cancel. Check nyo na lang po kung yung trip na nakuha nyo po ay kasama po dun sa mga na-cancel na biyahe. Kaya po, mga kapatid, eto na, eto, kita natin, habol na rin natin. Eto pa po ng Divisoria. Ito, kala nyo, walang pasok. Nag-iisa yung motor. Sumulog pa naman ito pa Santa Mesa at pa Espanya. Okay, paalala po mga kapatid, eto na. Mag-ingat po sa kalsada, hinay-hinay lang po sa pagmamaneho at maging handa po sa mga alternatibong ruta in case po na may bigla ang pagulan o pagbaha. Yan muna natin live update mula dito, Mami Chiki. Balik sa inyo at tuloy ang sayawan. Maraming salamat sa iyong pasilip, Tito Mondi. Banayag pa, pero mabilis magpalit yan. Kaya yung mga palabas na ay dali-dalian nyo na. Unahan na ang traffic. Maraming salamat, Tito Mondi. Sa aming pagbabalik, mas mataas sa multa pa sa maling pagtatapon ng basura, muling sinusulong. Nasa 8,000 paaralan sa bansa apektado ng habagat ayon sa DepEd. At Vice Ganda pumirma na para sa phenomenal partnership sa Media Quest Holdings. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Frontline sa umaga!
Time check, 5:47. Nagbabalik po ang Frontline sa umaga. Kinababahala ni Pangulong Bongbong Marcos ang lumalalang problema sa basura na isa raw sa mga dahilan ng pagbaha. Kritikal na raw ang sitwasyon pero hindi pa raw matuturing na may krisis sa basura ang bansa. Nasa Frontline Balitang yan si Maricel Halili. Mula nang bumuhos ang ulan, dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat, ito na ang tumambad sa mga taga-Pasay. Tambak-tambak na basura na inano dito sa may Jokno Pumping Station. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang lugar at taliwa sa sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na meron tayong garbage crisis. Sabi ngayon ng Pangulo, Well, just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing. isa sa mga pinakadismayado sa nangyari si Mang Reynaldo. Isa kasi siya sa literal na lumalangoy sa lagpas taong dagat ng basura sa Pasay para hakutin ito. Minsan po nakakagalit na rin kasi kung sino pa yung mga nagtatapon ng basura, sila pa yung reklamo ng reklamo. Kami naman dito sa DPWH ginagawa ang lahat para maalis naman yung mga nabara-bara. Mula sa Jokno Pumping Station sa Pasay, ininspeksyon din ng Pangulo ang Redemptorist Station sa Parañaque. Gaya sa Pasay, mistulang dagat ng basura rin ang nangyari rito. 16 na dump trucks ng basura ang nahakot dito. Malinaw, nakakulangan sa disiplina ng Pilipino ang isa sa dahilan kung bakit umabot sa ganitong punto ang problema. Kaya ang tanong, panahon na ba para magkaroon ng mas mabigat na parusa laban sa mga pasaway sa pagtatapon ng basura? A country like Japan, they just don't throw their basura anywhere. They keep it in their pockets and throw it at home because there's a very good system for bringing the garbage out. That is the first problem. So it's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. Ang pinag-aaralan ngayon ay ang Waste to Energy Program. Ang 9,000 toneladang basura kada araw kasi sa Metro Manila pwedeng i-convert sa 200 megawatts ng kuryente. Tinitingnan ang potensyal ng Rizal at Navotas na tayuan ng pasilidad para rito. Mangyayari, the same pa rin yung pag-harvest or pagtipon ng basura, imbis na itapon lang dun sa landfill, pa-process siya to energy by using our facilities for waste to energy. Pero baka raw abutin pa ng 2 taon bago makumpleto ang paglalatag ng proyekto. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Muling nagbabala ang MMDA sa mga nagkakalat ng basura. Bukod sa madali na silang mahuli sa tulong ng mga CCTV cameras, mas malaki na rin ang multa sa mga maling nagtatapon ng basura. Nasa front ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa pool sa CCTV ang residenteng ito, dala-dala ang dustpan sa Estero de Tripa de Galina sa Makati City. Itinapon niya ang basura sa mismong estero. Sa tulong ng barangay, natunton ang salarin at napagmulta. Ang footage na yan, kuha pa noong Marso. But wait, there's more. Sa pool din sa CCTV ang pedicab driver na ito na mano-manong ibinuhos ang kanyang basura sa may poste ng kuryente. Hakot tapon pa nga ang ginawa. Ang kaibahan lang, reusable ang kanyang sako. Ganyan din ang ginawa ng isa pang lalaki. Matatanda ang una nang idineklara ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ang CCTV mula sa No Contact Apprehension Policy o NCAP ay gagamitin na rin para hulihin ang mga iligal na nagtatapon ng basura sa lansangan. Ayon pa sa ahensya, higit 100 na ang nahuli nila. At dahil binahanan naman ng basura ang ilang lugar sa bansa, pinapaalala ng MMDA na mayroon ng inilabas na resolusyon ang Metro Manila Council para itaas ang multa ng mga mahuhuling iligal na nagtatapon ng basura. Ang dating 500 pisong multa para sa mga syudad, gagawin ng 5,000 piso. Ang dati namang 250 pesos na multa sa mga bayan, tulad ng Bateros, gagawin ng 2,500 pesos. Pero hindi pa ito may patutupad dahil kakailanganin pa ng ordinansa ng bawat syudad. Hinihintay na lang po namin yung mga individual ordinance po ng bawat lungsod at ifa-follow up po natin yan sa next Metro Manila Council meeting on August 18, I think. Nanawagan naman ng DepEd sa mga paaralan na paigtingin pa ang pagtuturo ng tamang pagtatapon ng basura.
produkto rin yung siguro yun nung hindi pagre-recycle, di ba? Meron tayong batas na solid waste management. So sabi ko magandang ituro ng husto yun sa ating mga eskwelahan para nationwide alam nila na pag nagtapon ka ng plastic sa dagat, hindi basta-basta mawawala yun at magpapile up yun over. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Suspendido muna ang ilang face-to-face classes sa paaralan ng muntikan ng abutin ng landslide sa La Trinidad, Benguet. Ilang hakbang lang ang pagitan ng Alno Codori Elementary School mula sa gumuhong lupa. Tinakpan na muna ng trapal ang guho. Tulong-tulong naman ang mga guro para ilabas ang mga importanteng gamit sa mga classroom. Babalik naman ang face-to-face classes sa mga grade 7 hanggang grade 12 isang beses kada linggo. Pero sa ibang gusali ito gaganapin. Umabot na sa 8,000 paaralan sa buong bansa ang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa datos ng ahensya, 6 na milyong estudyante ang naapektuhan ng class suspensions. Pero sa ilalim ng ipinatutupad na 3-term school calendar, mayroon daw panahon para mabawi ang mga araw na nasuspende ang klase. Sabi rin ni DepEd Secretary Sonny Angara, pinaplansya na ang guidelines sa class suspension at pagbabalik ng klase tuwing may emergency. Higit 192 million pesos naman ang kailangan para mapaayos ang mga napinsalang eskwelahan. Iimbes na makatulong, mas malalang perwisyo na raw ang dinudulot ng mga flood control project sa Bulacan. Dahil sa maulang panahon nitong mga nakaraang araw, tumambad sa mga residente ang mali-mali palang pinagtayuan ng mga proyekto. Nasa frontline na balitang yan, Mon Gualvez. Gutter deep pa rin ang baha sa kahabaan ng Estrella Street sa Malolos City, Bulacan sa buong maghapon. Kaya dahan-dahan muli ang pagtawid dito ng mga motorista. Sabi ng lokal na pamahalaan, epekto ito ng high tide na umabot muli sa halos 5 talampakan ng level. Pero bukod sa high tide at buhos ng ulan, ang mas inirereklamo ng maraming residente ang mali-mali umanong lokasyon ng mga naitayong flood control project sa kanilang lugar. Gaya na lamang ng floodgate na ito na nasa pagitan ng mga barangay Atlag at Bagna sa lungsod. Masyadong masikip daw kasi ang pinagtayuan niyan na nakakaapekto rin sa pagbiyahe ng mga mangingisda sa lugar. Kung nilagay po yan doon sa malapad na lugar, unang-una po hindi magkakakarent ang tubig. Tapos po pagka doon po sa lugar na yun ni Kuwari, naisara yung tubig, naisara yung prinsa, wala pong papasok dito sa tubig walang papasok na tubig na magmumula sa dagat. Ang masaklap, lubog pa rin sa baha ang mga bahay na nasa gilid ng ilog, kaya hindi maiwasang dumaing ng mga residente. Pang-kontrol sa bahay, lalo kung bumabaha ang Malolos sa Bulacan. Paano gagawin? Napakahirap po ng ginawa nila. Wala akong tulong, perhisyo. Hinayaan na lamang muna ng mga taga-barangay na manatiling bukas itong itinayong floodgate dito sa kanilang lugar. Paano ba naman? Posible kasing maipon lamang ang tubig dito sa may ilog, lalo't dito lamang sa kinatatayuan kung mayroong dike, habang sa kabilang side, wala at posibleng doon umapaw ang tubig. Naabutan din namin ang mga nakatiwangwang pa rin na samot-saring bakal sa ilog. Dito raw sana itatayo ang pumping station sa lugar. Pero mula nang maisiwalat ang flood control scandal, natenga na ang mga proyekto. Ang resulta, mas mabilis na pagtaas ng level ng ilog dahil sa napurnadang mga hukay. Hindi naman namin mapakailaman kasi scene of the crime to. Para din kami tumatawag sa hangin. Ilang beses na plea na rin ang ginawa namin dito. Sa bayan ng Kalumpit, mataas pa rin ang baha sa maraming barangay. Hindi rin mapakinabangan ang nagawang dike na pangharang sana sa tubig na galing sa Pampanga River sa bahagi ng Barangay San Miguel. Wala pang pahayag dito ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Pero mga ganitong problema, naiwasan daw sana kung naibatay lamang sa mga datos na meron ng Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards. Nakakagawa tayo ng mga science-based decisions patungkol doon sa pinakamagandang solusyon sa komunidad, patungkol sa flood control. Mula nang simula nito noong 2012, nahinto ang pagpondo sa Project NOAA noong 2017. Bagay na malaking tulong daw sana para matukoy kung anong klaseng flood mitigation program ang dapat gawin sa isang lugar. Pero ngayon, inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee ang muling pagbuhay sa proyekto. 1 bilyong pisong pondo ang ilalaan dito mula sa panukalang 2026 national budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.
queen of all networks, ang ating unkabogable star na si Vice Ganda dahil sa kanyang phenomenal partnership na si Nelyohan under Media Quest Holdings. Present ang unkabogable star at si Chairman Manny V. Pangilinan para sa signing ng creative partnership. May pa-teaser pa si Vice sa kanyang upcoming projects with Media Quest. Hindi raw ito same ng napapanood sa kanya ngayon. Hint niya, mag-expect daw ng game show at reality show. With the audience, I want to expect a pasabog projects. Same thing, diba? Ano yung gusto nyo sa akin? Anong hinahanap nyo? You need fun, you need laughter every day to make you through to help you through the day. You need to laugh, to escape every now and then. I will give that to you with the help and support of Media Quest. Sa aming pagbabalik, Prosecution Counsel Lorna Capunan at Defense Counsel Christine Ferrer ilang beses nagkainitan sa impeachment trial kahapon. Sa pool sa CCTV, pulis na kahina-hinala umano ang kilos matapos mag-grocery, kinompronta at pinalo ng baril ng kapwa pulis. At sa Larga, ang exciting at educational na pasyalan sa World of Scouting, sisilipin ni Lala Laila. Wag po kayong alis, magbabalik pa rin ang inyong kasalo, balitaan at masayang agahan. Ito ang Frontline sa Umaga! Alas 6 na nga po ng umaga, nagbabalik po ang Frontline sa Umaga. Nagkasagutan sina Defense Counsel Christine Ferrer at Private Prosecutor Lorna Capunan sa impeachment trial kahapon. Pinunan ni Capunan ang anyay misleading questions si Ferrer sa tumitestigong COA auditor. Si Ferrer naman pumalag sa side comments ng prosecution. Nasa frontline na balitang yan, Mayan Los Baños. Sa cross-examination ng defense kay COA Auditor Sailin Del Campo, mainit ang puksaan ni na Prosecutor Attorney Lorna Capunan versus Defense Attorney Christine Ferrer. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Kaya naman napilitang umawat na si Presiding Officer Senator Cheese Escudero. Please, counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Pero ang dalawang abogada tila ayaw magpapigil. I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your have Honor, done please. in the generational divide, Your Honor. Your Honor, counsels, you are all members of the bar and Yes, you're Your all Honor. counsels I submit, for the I parties. submit. And we will be treating and looking at each one equally. At Miss I will- Eileen. Yes, Your Honor. it's also- I promise to henceforth behave. Your Thank Honor, you. can I please respond quickly lang, no? I have high respect for Attorney Capunan. In fact, she's one of You my can end there, idols. counsel. Let's end here. Let's end here. You can end there. This with might the sound high like respect. it might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive. Sa kabila ng kaliwat ka ng objection, tumuloy pa rin ang cross-examination sa mas malaking issue ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong 2022 hanggang 2023. Paulit-ulit na tinanong ni Attorney Ferrer si Del Campo kung kailangan bang may mahuli o maaresto para masabing successful ang intelligence gathering na pinaggamitan ng confidential funds. Nakalagay ba sa Joint Memorandum Circular 2015-01 na kailangan may mahuli para maging successful ang isang pagbigay ng reward or information? Wala pong nakalagay. Ang nakalagay lang po, proof of success of information gathering and or surveillance So, activities. interpretasyon niyo po yun na dapat may mahuli para maging successful? I base po yun sa aking professional judgment and based on the evaluation po ng documents na ito is based po sa joint circular.
Aminado ang auditor na walang malinaw na requirement sa joint circular na dapat may maaresto. Pero para sa COA, ang malinaw ay kulang pa rin ang dokumentasyon ng OVP para mapatunayang tagumpay ang intelligence gathering na binayaran gamit ang confidential funds. Ipinresenta rin ng depensa sa impeachment court ang certification mula sa head ng VP Security and Protection Group na si Dante Lachica at sinertify niya na di umano nagkaroon talaga ng confidential activities, intel gathering at surveillance noong 2023 para masiguro daw ang kaligtasan ng bise sa mga dinaluhan niyang aktibidad. Ang tanong, intelligence work nga ba ang mga ito? Deployment of intel operatives and informants along routes, primary and alternate, from the landing zone to the venue. Is that an OVP admin work or intelligence-related ho yan? Kasama po yan sa intelligence-related activities. Okay, salamat po. Matapos ang lunch break, may panibagong hirit si Attorney Ferrer. Ask this court to not allow side comments like I was about to spank her, yung mga I was about to lecture her kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Attorney Gapunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly. Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave. Thank you po. Yes. Thank you. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Samantala, posibleng ipabalik ng Commission on Audit ang kabuang 612.5 million pesos na confidential funds ni VP Sara noong 2022 hanggang 2023. Lumalabas kasi na may paglabag sa joint circular kung saan nakasaad na tanging special disbursing officers ang pwedeng humawak at mamahagi ng naturang pondo. Ibinigay daw ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta ang OVP Confi Funds na 125 million pesos sa hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Lachica. Lumalabas din na ibinigay ng DepEd Disbursing Officer na si Edward Fajarda kay Colonel Dennis Nolasco na isang security officer ang naunang confidential funds ng ahensya. Dahil sa mga ito, pwede raw maglabas ang COA ng Notice of Disallowance sa pondo. Ayon sa testigong COA auditor na si Sailin Del Campo. Pero pag titignan natin yung circumstances, pareho eh. Opo, Binigay tama yung po. pera kay Lachica, binigay yung pera kay Nolasco. Kung ganun susundan natin na rational, pwedeng ma-disallow rin yung fourth quarter OVP. Pwedeng ma-disallow buong 612.5 million na confidential funds sa OVP at sa DepEd. Tama? Yes po, tama po. At yan ay dapat ibalik Opo, ng dahil... mga accountable officers. Opo, tama po. Tinanong naman ng depensa sa testigo kung nakakatawa ang isang pangalan, automatic na ba itong fictitious o gawa-gawa lamang. Matatanda ang inilatag ng prosekusyon ng acknowledgement receipts kung saan nakasaad ang mga pangalang Ralph Josh Bacon, Pia Piatos Lim, Clarice Ontiveros, Matthew N. Queso, Beverly Claire Pampano at iba pa. Tinabla naman ni Atty. Lorna Capunan ang tanong ni Atty. Christine Ferrer ng defense. If the name appears to be funny, does that automatically mean that the name is fictitious? Your Honor, please, the question is misleading. The names were incidental, that the names were funny or fruit salady or names of congressmen or senators, Your Honor, is immaterial. They were flashed because of the manner by which the funds were used. Attorney Gapunan, give her share of fun with the names. Samantala, sa ibang balita, sa pulpo sa video ang pananakit ng isang pulis Malabon sa isang lalaki sa Quezon City. Ang hindi niya alam, isa rin palang pulis ang pinaghinalaan at sinaktan niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, kitang nag-uusap sa labas ng grocery store ang dalawang lalaki sa barangay Baysa sa Quezon City. Maya-maya, naglabas ng mga ID ang isang lalaki at nagpakilalang pulis ng QCPD Station 3. Hinawakan naman siya sa braso ng kausap niyang pulis Malabon na si alias Reynald. Pwersahan siyang hinila papasok sa grocery store. Pumalag ang pulis ng QC at hinawi ang kamay ni Reynald.
Inagaw rin ni Reynald ang sling bag ng pulis ng QC habang may hawak na baril sa kanang kamay. Nagpatuloy ang komosyon sa loob ng grocery store. Sunod na makikitang pinalo ni Reynald ng baril sa mukha ang pulis ng QC, kaya bumagsak ito. Matapos niyan ay pinadapa, pinusasan at dinisarmahan ni Reynald ang pulis QC. Tinapakan pa niya ito sa mukha at inagaw ang mga gamit. Ibinigay din ni Reynald sa babaeng CQ ang gamit ng pulis. Binatukan at tinapakan pa ni Reynald sa ulo ang pulis ng QCPD. Ang gwardyang babae nakigaya rin sa pagtapak. Sa investigasyon, nagsimula ang komprontasyon sa gulo nang ipaharang ng supervisor ng grocery store ang pulis QC. Kahinala raw kasi ang kilos nito at may dala pang baril. Hindi pa nila alam noon na isa pala itong pulis. Isinumbong nila ito kay Reynald na madalas daw na nakatambay sa grocery store. Ito si victim complainant natin na police is na bago umuwi, dumaan muna dito sa grocery store para bumili ng mga needs niya bago umuwi sa bahay. So, pagkatapos siya magbayad sa cashier, pa-exit na siya ito. So, pinakita niya ang receipt dito kay Lady Guard. Nang palabas na ng grocery store ang pulis at naipakita na ang resibo ng kanyang pinamili, hinarang pa rin ito ng security guard na babae dahil sa kahinala raw kilos ayon sa management. Kalaunan, dumating naman ang mga nagpapatrolyang pulis ng QCPD Station 3. Kinumpirma nila na pulis talaga ang sinaktan ni Reynald. Bigla namang may dumating na nagpapatrolya ang pulis natin at saka sila mismo nagpatunay na pulis nga, yung nagulat siya. Dahil wala namang napatunayang anumang paglabag ang pulis QC, inaresto ang nanakit na pulis ng Malabon na si Reynald. Sinampahan rin ang parehong kaso ang CQ na babae. Iniimbestigahan na ng Napolcom ang insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Trending ang paghaharap ng mga karakter ni na Catherine Bernardo at Maja Salvador sa patok na seryeng Someone Someday. Maalalang may nanggugulo sa kumpanya ni Billy aka Catherine Bernardo. At si Jordan, hirap na hirap i-trace ang hacker. Say naman ng marami, si Abby yan aka Maja Salvador. Medyo weird kasi ang aurahan niya. Feeling nga ng bestie ni Billy, medyo fishy. Nag-apply pa nga siya sa kumpanyang Love List ni Billy. Ang ending, hindi tuloy siya natanggap. At may mangyayari pang sabunutan sa pagitan ni na Billy at Abby. Abangan yan sa Someone Someday 8:45 p.m. tuwing Monday to Friday dito lang sa TV5. Para sa Girl Scout at Boy Scout dyan. Ako, ganun diba? Ayan, for sure makaka-relate kayo dito dahil susubukan natin kung paano nagiging mas exciting ang scouting sa ilang skills, challenges at interactive activities. Laila, let's go! Ipasilip mo na sa amin ang mga ganap dyan. Mami Chiki, good morning! Naalala mo pa ba na Girl Scout ka ba? Ay, yes! Girl Scout ka ba, Mami Chiki? Yes, grade 3. Girl Scout. Alam ko, nakakamiss, di ba? Marami talaga Ay, manunumbalik ang iyong mga scouting memories, lalo na tuwing camping, di ba? Naalala mo pa ba yung kantang Whenever we make a promise, consider it's important, and when made, engrave it upon your heart. Ay, di ba? Good morning, mga kapatid! Mami Chicken sa lahat ng mga nasa studio. Andito tayo sa World of Scouting in Makati. Alam nyo, sobrang dami ng development simula nung nag-scouting kami ni Mami Chiki. Ngayon pala, kada baitang, may iba't ibang klaseng uniform na. Samantalang kami ni Mami Chiki nun. Isa lang ang Girl Scout uniform, nagkakaiba lang sa panyo. Pero dito sa World of Scouting, hindi lang yon ang makikita ninyo. May mga mini campsites din dito at iba't ibang uniforme mula sa iba't ibang mundo na nagsa-scouting. Kausapin na natin si Ma'am Maricar Vargas, ang ating Marketing and Sales Manager ng World of Scouting. Ma'am, saan mo ako dadalhin? Magandang umaga po. Malayo pa ba ang campsite? Sige, malayo. So, welcome po here. Good morning! World of Scouting. So, nandito po si Sir Lord Robert Baden-Powell, ang ating founder ng Scouting po. Sakto, kasi August 1907. Yes. Diba? Grabe. So, wow, that was 126 years ago. Yan naman po ang
ating mga impact of scouting, mga scout memorabilia po. Ito may mga neckerchief pa, Opo, diba? na talagang Ganda. rich history of the Boy Scout of the Philippines po. Ito, Mami Chiki, nagkaroon ka ba ng mga ganito? Mga Iba't badge. ibang klaseng mga badges. Ako, ang dami kong nakolekta niyan tuwing camping. O, di ba? Naging bravest scout pa ako noon. Noong panahon na ang Hap John Hay ay hindi pa masyadong populated ng kung ano-anong establishments. Doon kami nagka-camping pagkatapos talaga naman. Sa dilim, talaga hahanapin mo yung campsite. Okay, ma'am, ito yung iba't ibang neckerchiefs Yes na... po. So for the world na po talaga siya. okay. Different kinds of jamborees, nandyan din po yan. Ayan o, meron pang Panama. Ang Yes, galing, opo. diba? So, Sige, Kasi yun ma'am, din po, ano pa? yung mga world of world map po. Yan, makikita rin po natin dyan. Kung saan mga bansa na nagpa-participate sa scouting. Okay. Sige po, saan madami pa po tayo pupunta? mga activities na available here. Okay. Katulad po nito, sa mga scout, mga scavenger Ay, hunt. ano ginagawa mo? Ayan. Hoy, huwag kang mag-CR dyan! Bakit ka naman nag-CR dyan, te? Ano ginagawa mo dito? Nabinig po na mga... naghahanap may Opo. activity pala. O, sige, Yes, mamaya. napakadami mga Mamaya activities tutulungan po kita. dito. So here din po yung mga awards and honors po ng mga Boy Scout natin. Okay. O, dahan-dahan. Ano to? Mga medals ng... Sa Boy Scout po natin Okay. yan. Tapos here po yung ating campfire. Ay, nako na miss o Mami Chiki. Yung magkwekwentuhan kayo ng mga nakakatakot na istorya sa campfire. Diba? Tapos magkakantahan din kayo ng kung ano-ano bago kayo matulog. Diba? Nakakamiss. Grabe. Okay, ma'am. Saan Here din po pa? tayo. Nakikita naman po natin dito yung mga founding fathers. Founding fathers? Yes Sa po. bahay! Oh my gosh! Sorry. Ayan yung mga Morse Mga- code, yung Opo, mga phonetic mga jota alphabets. and joti Naku, natin. nakakamiss. At syempre, ayan yung mga signals na ginagawa ng Opo. mga scouts natin. Tinuturo din yan kapag ikaw ay nag-scouting. O sige, saan Tama pa? po. So, here din Nakakatuwa po, naman to, ma'am. ang ating mga founding Ang fathers, founding fathers Scout natin. heroes, Secretary General, Okay. and the mga national presidents din po natin. Okay. Ma'am, meron din ba tayong tribute doon sa scouts na namatay during the World Jamboree? Meron po tayo dyan mga scout heroes. Ano, saan sila? Opo, ay here po. Ay, ayan nga. Oo, sorry Opo. ha. Pakita lang natin ito. Quick trivia, mga kapatid. Naalala nyo sa Quezon City, meron tayong iba't ibang mga kalsada dedicated to the scouts. Opo. Eto sila. At ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga kalsada sa Quezon City ay dahil noong isa sa mga World Jamborees, hindi sila nakarating dahil nag-crash yung kanilang airplane. Kaya meron tayong Scout Chuatoco. Ayan ha. Scout Ibardolasa, Scout Borromeo. Ayan. So iba't iba. At eto ma'am. Opo. Eto sila. Eto ang dapat mga sinasaluduhan. No? Hindi ba? Okay ma'am. Saan ba Here tayo po, pupunta? madami po tayong Saan tayo mga pupunta? availables pa pong mga activities. Okay. Activities here. Yung mess hall, meron din po tayong wood badge, meron din tayong mga kids adventure tours. Wow, taray. Para sa ating mga kid at cab. Okay. Wow, ang dami palang pwedeng makita at activities Opo. dito. Alam nyo, hindi lang mga batang mag-e-enjoy dito. Mga batang hindi pa nagsascouting, ma-e-engganyo silang mag-scouting. Yung mga nanay at tatay, tito at tita na nakapag-scouting na ang daming balik talagang memory sa inyo. At higit sa lahat, yung mga at present ay mga boy at girl scouts na talagang matutuwa kayo na may ganito palang museo dedicated to our scouts. Okay, ano naman ito? Mga badges din Mga po, sir. badges. Okay. Ano naman yung mga activities natin? Asan yung mga activities natin, ma'am, na pwede natin gawin? Knot tying, meron Ay, gusto din ko tayo yan. mga challenge valleys. Mga ship shack May knots mga and activities everything. din like pizza making, Oh, sige. baking, perfume Okay. making, and others. po. Ayan, ako gusto ko yan. O sige. So, mamaya, titingnan ko kung kakayanin ko pa yung mga nuts na yan at kung ano-ano. Sa pagbabalik natin, Mami Chiki, di ba nakaka-excite? Halika na rito, iwan mo na yung studio. Tayong dalawa na ang mag-scouting dito, okay? Babalik tayo with activities na ginagawa sa scouting. Maganda to kasi survival, di ba? Yes. Survival tactics ang ituturo. Yung mga basics, sakto ngayon dahil panahon ng bagyuhan. Maraming Hindi ba? salamat, Balik muna sa inyo sa alam mo, studio. Gusto ko na nahanap mo talaga yung kulay Girl Scouts mo na duster. Ayan, babalikan ka namin mamaya. Ang dami pang kailangan ma-discover dyan. Maraming salamat. Susunod, Pac Silica Hub, binungkahin ng isang kongresista na itayo na lamang sa Palawan.
4 na menor de edad na tumalon sa Marilao River nawawala. Wilbur Ross at Bea Binene bibida sa Philippine remake ng iconic Thai film na P-Mac. Yan at iba pang mga balita ihahatid sa atin ni Ted Pailongan at DJ Chacha. Ang iba pang balita at pampagana sa umaga tutukan sa Frontline sa Umaga! Good morning kapatid, 6:25 na nga po, nagbabalik ang Frontline sa Umaga. Binunyag ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoa na nakatanggap ng leadership fund na hanggang 1 bilyong piso ang mga senador. Dinagin naman yan ng ilang senador. Nasa Frontline balitang yan, Camille Samonte. Sa unang pagkakataon, tumistigo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para yan sa kasong malversation laban kina dating Senator Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District. Nagugat ang kaso sa 92.8 million na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa kanyang cross-examination, ipinaliwanag ni Bonoan na may nakalaang leadership funds sa lahat ng mga senador sa ilalim ng budget ng DPWH. Ang leadership funds ay isang pre-budget allocation na ginagamit ng mga senador para masama ang priority infrastructure projects sa National Expenditure Program. Ayon kay Bonoan, si dating Senate President Mig Zubiri ang nakausap niya hinggil sa parameters ng leadership funds noong 2024. Ang Senate President daw kasi ang nagpapasya kung magkano ang ilalaan na pondo sa bawat senador. Nasa 1 billion pesos ang nakalaan na pondo para sa mga senador na chairman ng pangunahing komite. Nasa 500 million naman para sa mga walang pinamumunuan na komite. Paglilinaw din ni Bonoan, walang masama kung mag-avail ang isang senador ng leadership funds dahil entitled daw silang lahat rito. Nagiging mali lang daw ito kapag nagkakaroon na ng commitment o kickback sa pagpapatupad ng naturang proyekto. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Mig Zubiri na kailanman ay hindi siya humawak ng mga listahan ng proyekto ng mga senador. Wala rin daw dumaan na budget amendment sa kanya at lahat ng request ay idinadaan sa Senate Committee on Finance na siyang tagapangasiwa ng budget process sa Senado. Binigyan din ni Zubiri na walang mali sa institutional amendments. Basta ang mga proyekto ay maayos na ipatutupad at hindi nagiging ghost at substandard. At isang araw sa gumamit ng leadership fund, si dating Senador Bong Revilla, na nooy chairman ng Senate Committee on Public Works and Highways. Nagpapadala pang araw ito ng listahan ng kanyang priority infrastructure projects sa pamamagitan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Itong listahan daw ang isinumite sa opisina ni Bonoan para maberipika ang mga proyekto bago mapondohan. Pero nang tanungin ng mga maestrado kung may formal bang sulat ni Revilla ang listahan, sabi ni Bonoan walang anumang dokumento dahil idinaan na ito kay Bernardo. Pero sinisiguro niyang galing talaga ito kay Revilla dahil magkaibigan umano si Bernardo at ang dating senador. Si Revilla ang itinuturing project proponent ng Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. May iba rin daw na senador na nagsumite ng kanilang listahan ng mga proyekto sa pamamagitan ni Bernardo noong 2025. Kasama dyan sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Tinanong naman ng Defense Counsel ni Revilla si Bonoan kung nakatanggap ba siya ng kickback. Hindi ito sinagot ni Bonoan at ginamit ang kanyang karapatan na manahimik o pag-invoke ng self-incrimination. Natapos na ang presentasyon ng mga testigo ng prosecution. Sa September 1 naman itinakda ang presentasyon ng mga testigo ng depensa. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Arestado naman ang 15 fixers sa entrapment operation ng Land Transportation Office o LTO. Nagtulong-tulong ang LTO, mga pulis at maging ang Philippine Coast Guard para mahuli ang mga fixer. Nagsagawa rin ng clearing operation ng Quezon City, Department of Public Order and Safety at LTO sa paligid ng compound. Inalis nila ang mga walang permit na sidewalk vendors na maaari rin daw magsilbing fixer. Hawak na ng Kamuning Police Station 10 ang mga suspect at sasampahan ng mga kaukulang reklamo. Balita naman tayo mga kapatid mula po sa probinsya. 7 ang sugatan na magdire-diretso hanggang sa Bumanga ang pampasaherong bus sa Labangan, Zamboanga del Sur.
Nakunan pa ng isang residente kung paano nito binangga ang harang sa ginagawang kalsada hanggang sa tuluyang masalpo ang isang excavator. Wasak ang windshield ng bus. Halos mawalan ng malay ang bus driver, agad namang dumating ang mga rescuer. Dinala sa ospital ang nasugatang 6 na pasahero at bus driver. Sa paunang investigasyon, galing Dipolog City at patungong Pagadian ng bus nang mawalan umano ng preno kaya ito na disgrasya. Samantala sa Cebu City naman, nakaladkad ng sasakyan ang mag-asawang sakay ng motorsiklo. Sa CCTV, kitang nagdire-diretso ang pulang kotse at nasagasaan ang mag-asawang nakamotor. Ang rider pumailalim at nagulungan ng kotse habang ang misis niyang nakaangkas, tumilapon at nagpagulong-gulong sa kalsada. Ayon sa driver ng kotse, hindi niya nakontrol ang sasakyan niya nang subukang mag-overtake. Nagkaareglo na ang magkabilang kampo. At sa Cotabato City, pinagsasaksak at ninakawan sa loob ng kanyang bahay ang isang lola. Duguan ang 61 anyos na biktima ng datnan ng mga otoridad. Isinugod pa siya sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Suspect sa krimen ang kanyang 20 anyos na babaeng pamangkin. Pagnanakaw ang nakikitang motibo sa krimen. Agad namang nahuli ng mga residente ang papatakas na suspect. Nakakulong na ang suspect na maharap sa reklamong robbery with homicide. Kaya, iba yung pag-iingat talaga ngayon, maski pamilya mo, no? Yun ang pinaka nakakalungkot sa lahat. Ako, ito, marami pa po tayong balitaan. Tawagin na natin ang ating mga paboritong sina Marong Ted and DJ Chacha. Tama ko? Kasamang hirap yun. Talaga. Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Magandang Thursday morning. At ito ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV, 1PH, TV5 at maging sa True FM TV on Signal. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyo malaman. Ako po si Ted Filon. Ako naman po si Zarina Guevara. At unang-una po sa ating mga tampok na balita. Nagkaroon pa po ng karagdagang bilang ng mga namatay sa pananalasa ng Habagat at Bagyong Luis at Maymay. Sa pinakahuling datos nga po ng NDRRMC, nasa 21 na ang kumpirmadong patay sa buong bansa. Kabilang dyan ang 15 namatay sa Benguet ng dahil nga po sa mga landslide. Meron din pong 3 namatay sa Rizal at Batangas. 14 naman ang naitalang sugatan habang may isa pang nawawala. Suma total, aabot na sa mahigit na 900,000 pamilya o higit na 3 milyong tao ang apektado ng pananalasa ng masamang panahon. Mahigit naman sa 80,000 katao yan sa mga nanatili po sa mga evacuation centers hanggang sa ngayon. Wala pa ring pasok sa ilang lugar sa bansa dahil pa rin po sa patuloy na pagsama ng panahon o masamang panahon. Nagsuspindi na ng klase sa lahat po ng antas ngayong araw sa Valenzuela, Calassiao, Pangasinan. At sa ilang bayan po sa Bulacan, kabilang po ang Kalumpit, Malolos at Paumbong. Wala ring pasok sa lahat ng antas sa ilang lugar po sa Bataan, Cavite at maging sa Occidental, Mindoro. Preschool hanggang elementary naman ang walang klase sa ilang lugar sa Benguet. Kabilang po ang mga bayan ng Bacun, Bocod, La Trinidad, Tuba at Tublay. Habang preschool hanggang senior high school naman ang walang pasok sa Atok at Kabayan, Benguet. Pati na sa ilang bayan sa Bataan, kasama po ang Orani, Limay at Bagak. Sa ibang mga balita po naman, 612.5 million pesos. Yan daw po ang kabuuang confidential fund ni Vice President Sara Duterte na posible po daw na madisalaw o ipabalik po ng Commission on Audit. Natanong kasi ni Senador Judge Win Gatchalian ang testigo at COA auditor na si Zylene Del Campo. Lumalabas na inamin daw pala ng OVP Special Disbursing Office na ibinigay yung naunang 125 million pesos na confi funds ng OVP sa hepe ng security group ni VP Sara na si Colonel Raymond Lachica. Ito'y salungat sa nakasaad sa Joint Circular o yung pong patakaran sa confi funds na dapat ang Special Disbursing Officer lamang ang maaari pong humawak at mamahagi ng salapi. Bago yan, una nga pong iniutos ng COA na ipabalik sa OVP ang 73 milyong piso na confi funds noong pong 2022 at ang 300
75 million pesos na confi funds para sa 3 quarter ng taong 2023. Lumalabas din kasi na ibinigay rin ng DepEd Disbursing Officer kay Colonel Dennis Nolasco naman na isang security officer ang sinasabing confidential funds ng Education Department. Pero pag titignan natin yung circumstances, pareho eh. Opo, Binigay tama yung po. pera kay La Chica, binigay yung pera kay Nolasco. Kung ganun susundan natin na rational, pwedeng ma-disallow rin yung fourth quarter OVP. Pwedeng ma-disallow buong 612.5 million na confidential funds sa OVP at sa DepEd. Tama? Yes po, tama po. At yan ay dapat ibalik Opo, ng dahil... mga accountable officers. Opo, tama po. Tama po. Salamat. Yan po ang tinig ni Senador Judge Win Gatchalian at COA Auditor na si Zylene Del Campo. Nagkainitan naman at nagkasungitan ng depensa at prosecution sa pagpapatuloy po ng impeachment trial kahapon. Nagsimula ang tensyon ng sabi ni Attorney Christine Ferrer ng defense team na dapat yes or no lamang ang isagot sa kanila ng testigong si Zylene Del Campo sa kanilang clarificatory question. Dito na nga humirit si Attorney Lorna Capunan na sinabing bawal po ang mga ganyang tanong dahil ito'y misleading. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please. you that. Yan nga po ang sagutang tinig ni na Attorney Lorna Capunan at Attorney Christine Ferrer. Sinigundahan naman ni Attorney Virgil Ligutan si Attorney Capunan pero sa pamamagitan po yan ng isang Facebook post. Ang giit niya, lahat daw ng mga abogado at law students alam sa puso ang isang principle. Bawal ang misleading questions kahit pa sa cross-examination. Pero pumalag po dyan si Attorney Sheila Sison ng defense team sa mismong trial kahapon. Bad taste daw ang pag-post na yan sa gitna ng paglilitis. Pero ang buwelta ni Ligutan, wala naman siyang pinangalanan. I really just find it in bad taste to do this at this time. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar because even as we sit on the opposing side of this hall, we remain to be both members of the bar. Pagbalik-balik na rin man yung isang hukuman, hindi po pwede yung misleading questions. Now, kung yung depensa po magre-reklamo, with all the respect po, kung babasahin doon, I am asking you, did I mention a name? Did I mention what case? Zero. Nothing. Yan nga po ang tinig ni Attorney Sheila Sison at Attorney Virgil Ligutan. Salamat. Aminado po naman si Pangulong Marcos Jr. na kritikal na raw ang problema natin sa basura. Pinuntahan mismo ni Pangulong Marcos ang tambak na basura sa Pasay, bunsod nga po ng pag-uulan kahapon. Sa magdamag pa lamang po umabot na sa 5 truck ng basura ang nakukolekta po sa Pasay pa lang. Kapag natapos na ang paghahakot, dadalhin ang sandamakmak na basura sa Tarlac Landfill. Pinuntahan din po ni Pangulong Jr. ang Redemptorist Station sa Parañaque kung saan 16 na dump trucks naman ng basura ang nahakot na. Ayon po kay Pangulong Marcos, maliwanag na kakulangan sa disiplina ng mga Pilipino ang isa sa mga dahilan kung bakit umaabot sa gantong punto ang problema. A country like Japan, they just don't throw their basura anywhere. They keep it in their pockets and throw it at home because there is a very good system for bringing the garbage out. That is the first problem. So it's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. Well, that's in Japan. Yeah, where are we ba? Are we in Japan? No. Oh, where are we? Where? We are In the land of flood control projects. Yan po ang tinig ni Pangulong Marcos Jr. Salamat! Okay, welcome. Ito naman mga kapatid. Nako, ito talaga mapapasalamat ang Malacanang dito po sa balitang ito. Bahagyang nakabawi po ang net satisfaction ratings ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. base po sa pinakahuling SWS survey. Ayon sa resulta po ng survey, umakyat ng 14 points ang grado ng Pangulo mula sa dating negative 13 ay positive 1 na po ito. 42% kasi ng mga tinanong ang nagsabing kontento sila sa performance ng Pangulo. 40% ang nagsabing hindi sila satisfied at 17% naman ang undecided. Tama po. Salamat!
Alas 6:39 na po ang ating tamang oras ngayon. Uy, good morning, Andre! At sa lahat ng ating mga suki, gaya nila Walter, yan, si Winston. Batiin ko rin si Ginoong Carlos Lay, ha? Araw-araw daw nanonood sa atin. Good morning! Ang mga tropang hindi sinasayang ang biyaya ng buhay at kailanman hindi pumapalya at sasabihan ng excuse me kapag ganyan ka, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo! Food supplement for men. Di ba nga masarap ang buhay kaya lagi nating itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement for men. Ang bagsik mo! Vroom, vroom, mapapa. Bravo! Katalaga! Oh, di ba? Yes, sir! Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, magandang umaga po. Ilang pang mga importanteng balita susunod na. True FM. Balita po naman sa lalawigan. 4 na menor de edad ang nawawala matapos pong tumalon sa Marilao River sa Bulacan noong Lunes. Kasagsagan nga ng malakas na ulang dala ng habagat nang magkaayaang lumangoy ang mga biktimang magkakaibigan. Naka-red alert na raw ang estado ng ilog noong mga panahon na iyon pero sinubukan pa rin tumawid ng mga kabataang nawawala pa rin hanggang sa ngayon. Nagsimula nang bumaba ang level ng tubig sa ilog. Subalit pahirapan pa rin ang paghahanap sa lalo't medyo malabong tubig. Nagtutulungan na ang CDRRMO at mga opisyal ng barangay sa paghahanap. Plano rin daw na magpatulong sa Philippine Coast Guard para mas mapalawak at mapabilis ang paghahanap sa mga kabataan. Nagreklamo po naman ang mga taga Malolos City, Bulacan sa mali-mali raw na lokasyon ng mga naitayong flood control project sa kanilang lugar. Kabilang po sa nireklamo ng mga taga roon ang isang floodgate na nasa pagitan ng barangay Atlag at Bagna. Masyado daw pong masikip ang pinaglagyan nito at nakakaapekto rin sa pagbabiyahe ng mga mangingisda sa lugar. Questionable din daw umano kung bakit daw inunang gawin ang floodgate bago ang mga dike sa magkabilang gilid. Nakatiwangwang rin ang samot-saring bakal sa ilog kung saan sana po itatayo raw ang isang pumping station. Sa bayan po naman ng Kalumpit, hindi rin po mapakinabangan ang nagawang dike na pagharang sana po sa tubig na galing po naman sa Pampanga River. Wala pa pong pahayag dito ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na naman. Munti ka nang abutin po ng landslide ang Alno Codori Elementary School sa La Trinidad sa Benguet. Ilang hakbang lamang ang pagitan ng paaralang mula sa gumuhong lupa. Tinakpan na muna ang trapalang guho. Ang mga guro ng nasabing eskwelahan tulong-tulong na inilalabas ang mga importanteng gamit sa classroom. Magkakaroon po ng face-to-face classes ang mga grade 7 hanggang grade 12, isang beses kada linggo. Pero sa ibang gusali po ito gaganapin. Lumubog po naman at nagkasira-sira ang mga kalsada sa barangay Nagyubuyan. Sandali lang ha, Nagyubuyaban sa San Fernando, La Union dahil pa rin po sa patuloy ng mga pag-uulan. Ayon po sa mga taga roon at barangay officials, linggo ng umaga nagsimulang magkabitak-bitak ang sementadong kalsada. Tuluyan pong gumuho ang ibang bahagi nito at hindi na po madaanan ng anumang uri ng sasakyan. Patuloy din pong lumulubog ang lupa at nasisira ang kalsada. Ininspeksyon po ng lokal na pamahalaan at inaabisuhan na ang lahat na humanap ng maaaring alternatibong daanan. Muli namang nagbuga ng abo ang Bulkang Mayon sa Albay. Pasado alas 6 kagabi nang maitala po ang aktibidades sa bulkan. Tinangay ito ng hangin papunta sa silangang bahagi ng bulkan. Sa ngayon nasa alert level 2 na lamang ang bulkan. Ibig sabihin mga kapatid, mas mababa na po ang posibilidad ng pagputok nito. Mga kapatid, talaga po namang sa ngayon klarong-klaro na kapag gumamit ka ng substandard materials. Ang resulta po ay substandard project. O diba? Toink. Kaya mga kapatid, pag pinag-uusapan po natin ang mga light steel frames, dito ka na sa standard. Jaya Max Light Steel Frames, setting the standard in light steel frames. Certified yan
ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame dingding. JMax Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. JMax Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at dipo. Sabihin kagad ang hinahanap ko, yung may PS mark. JMax Light Steel Frames, available yan sa Steel Metal Construction Supply, dyan po naman sa Iloilo City. Ayun ay thank you ha. Salamat. Steel Metal Construction Supply sa Iloilo City at sa Lady Libra Asia Incorporated. Yun tama ho. Yes, Lady Libra Asia Incorporated, Iloilo City. Salamat. At ang JMax ay available din in all leading deep and hardware stores nationwide. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Tsaka ang Bakit? pasalamat mo, walang irap na kasama. Ayaw naman. Ikaw ay Opo. mapapasalamating tao. Maganda umaga po kay Sir Johnny Nang ng DN Steel. Salamat, sir. Good Salamat morning, po sir. na marami. Kay Ma'am Donna Nang, ganda umaga rin po. At sa lahat po ng kawani ng DN Group of Companies, maganda umaga po. Sir Raymond Son, good morning. Kay Sister Peng, good morning. Ngayon, sa mga balita pong pang-consumer at kalakalan, ngayon na po pinag-aaralan ng pamahalaan ang pagpapatupad ng Waste to Energy Program bilang isa sa mga solusyon sa usapin po ng basura sa Metro Manila. Ito nga po ay bunsod ng paglitaw ng mga maladagat na basura sa mga daluyan po ng tubig sa Metro Manila. Bunsod nga po ng ilang araw pong buhos ng ulan at high tide. Hindi ba ho taon-taon ito nangyayari? Ayon nga po sa pagtatansya, kaya hong lumikha ng 200 megawatt raw ng kuryente mula sa 9,000 toneladang basura kada araw sa Metro Manila. Sa inspeksyon ng basurang inanod sa Jokno Pumping Station sa Pasay, sinabi po ni Pangulong Marcos na posibleng 1.5 taon pa ang kailangan bago masimulan ang programa. Ayon po naman kay Public Works Secretary Vince Dizon, sinasabi daw po na posibleng sa Rizal o sa Navotas daw ang mga potensyal na lugar na maaaring pagtayuan ng pasilidad na ang tawag ay waste to energy. Samantala, hindi naman agad-agad may papatupad ang pagtatanggal ng value-added tax of VAT sa system loss charges. Ang paglilinaw po ng Energy Regulatory Commission o ERC, posibleng abutin pa ito ng Disyembre bago maipatupad. Kinakailangan para aprubahan ng BIR ang draft resolution ng komisyon para maipatupad ang pagtatanggal ng VAT sa system loss charges. Paliwanag ni ERC Chairman Saturnino 1, pupwede sanang maipatupad ito pagdating ng Setyembre. Yun nga lang, baka kailanganin ng BIR ng oras para makapag-adjust. Kinakailangan din daw plansyahin ng mga kooperatiba at pribadong distributor ang kanilang billing format kung babaguhin ang alituntunin sa system loss charges. At yan po ating bahagi po ng panayam kahapon kay Congressman Jose Alvarez. Pepito Alvarez Oo. tungkol doon sa sinasabi niya na masinsinang pag-aaral dito po sa system loss charges kung paano daw ho ito maiaalis o mababawasan. At samantala po naman, maaari daw ho namang dalhin ang Paxilica sa Palawan kung tutol dito ang mga taga-Luzon. Yan po sinasabi ni House Energy Committee Chairman Palawan 2nd District Representative Jose Pepito Alvarez. Sa programang ito, sinabi po ni Alvarez na maaring itayo sa Palawan ang mga pabrika ng Paxilica kung ang mga nasa likod nito ang mismong magdadala ng kagamitan, pati ho kuryente at ilang pangangailangan. Giit pa ni Alvarez, marami daw pong tubig at nakatenggang lupa sa Southern Palawan na maaaring pagtayuan nito. Kailangan lamang daw na matiyak ng gobyerno na hindi ito malulugi sa magiging kasunduan para sa proyekto. Giit pa ni Alvarez, marami daw hong solusyon sa mga pangamba ng publiko kaugnay ng Paxilica Project. Importante dyan sa atin yung job generation Ang dami nating Pilipinos makatrabaho dyan. Kailangan natin yan. Yung economy natin, yung environment natin, yung tubig natin, lahat masolusyonan yan. May paraan yan. Walang problema. Oo, pero ayaw nila. Salamat. Yan po ang tinig ni House Energy Committee Chairman Representative Jose Pepito Alvarez. samantala, lagpas na sa 300 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura na iniwan po ng habagat iniwan ng habagat sa mga nagdaang bagyo. Base nga sa datos ng Department of Agriculture na itala po ito sa 346.37 million pesos nito lamang Miyerkules. Higit 12,000 magbubukid ang apektado sa pinsala ng masamang panahon sa 10,000 ektarya ng taniman. Palayan nagtamo
ng pinakamalaking pinsala sa 200 at 42 milyong piso. Halos 74 na milyong piso naman ang high-value crops at higit 12 milyong pisong mais ang nasira. Nasa 786,000 piso naman ang halaga ng apektadong livestock katulad po yan ng baka, kalabaw, manok at ng kambing. Posibleng umaabot po naman daw sa 21 trilyong piso ang halaga ng utang ng Pilipinas sa susunod na taon. Yan po sa pagtansya mismo ng Budget Department. Tinatayang aakyat daw ng higit sa 8% ang debt stock ng Pilipinas sa 21.48 trilyong pesos sa katapusan po ng 2027. Dahil daw yan sa paghina po ng piso ngayong pong taon at pagbagal daw ng Fiscal Consolidation Program ng pamahalaan. Paliwanag po naman ng DBM, malaking bahagi daw ng balanse ng Pilipinas ay inutang noong pong pandemya at wala pa sa 50 pesos ang dolyar. Pero ngayon ay nasa 60 pesos na ang halaga ng piso. Tinataya daw pong aabot din sa 3.3 trilyong piso ang halaga po ng uutangin ng gobyerno sa susunod na taon. Sa huling tala nga po ng Treasury, sumampa na sa 19 na trilyong piso ang utang ng Pilipinas nito lamang katapusan ng Hunyo. Samantala sa mga balita po sa labas ng bansa. Lumobo pa sa 250 ang kumpirmadong nasawi matapos ang mapaminsalang magnitude 7.4 na lindol sa Colombia. Ang mga tumutugon sa search and rescue efforts patuloy pong nagkukumahog sa mga biktimang natabunan ng pagguho. Kabilang sa minamadali sa rescue efforts sa mga biktima po sa lungsod ng Cali. Ayon sa ilang opisyal ng fire department sa nasabing syudad, aabot sa higit 20 katao ang kanilang nasagip. Sa kaugnay pong balita po naman tungkol sa malakas na pagyanig sa Colombia, patuloy pong nakikipag-ugnayan ang United Nations sa mga opisyal ng Colombian government bilang tugon sa mga biktima ng malagim na trahedya sa Choco Region. Kabilang po sa nauna pong nagpadala ng tulong ang World Health Organization maging ang World Food Program. Sa tala nga po ng International Organization, aabot sa higit na 2,500 ang naitalang sugatan bunsod ng naturang malakas na pagyanig. Muli namang iginiit ni US President Donald Trump na hawak na raw ng kanyang bansa ang kontrobersyal na Strait of Hormuz. Ayon po kay Donald Trump, sisiguruhin niyang hindi niya hahayaang mapasa kamay ng Iran ang nasabing ruta. Asahan daw na magpapatuloy ang pagharang ng mga barko ng US Navy sa Strait of Hormuz. Wala pa namang tugon dyan ang bansang Iran. Sa ibang balita po naman, nasunog ang substation unit ng isang electric company doon sa Libya. Ito nga pinag-uugat bunsod ng ikinasang pag-atake sa munisipalidad ng Zawiya noong pong araw ng Miyerkules. Dahil dyan, nawalan po ng kuryente ang nasabing malawak na lugar. Wala pang umaakos na naturang pag-atake. Nauwi naman po sa Girian ang nangyaring pagpapaalis ng Israeli forces sa ilang residenteng naninirahan sa West Bank. Kabilang sa pinapaalis sa mga Jewish nationals, partikular po sa komunidad ng Kusra. Nagugat yan kasunod ng patuloy na pagdami ng naninirahan sa lugar. Kasunod naman ito, piniling umatras sa mga responding Israeli authorities sa apektadong komunidad. Alas 6:56 na po ang ating tamang oras ngayon, 6:55 sa ating po namang istasyon ng telebisyon. Pero eto na po mga kapatid, ang ating po namang inaabangan ng marami ang mga fans ni Nanay Christy Fermin. Ang ating pong entertainment news. Trending ang paghaharap po ng mga karakter ni na Catherine Bernardo at Maha Salvador sa hit series na Someone Someday. May nanggugulo kasi sa kumpanya ni Billy na karakter nga po ni Catherine. Hinala ng marami, si Abby ito na ginagampanan ni Maha. Dahil sa kakaibang pakiramdam ng best friend ni Billy, hindi hinire sa trabaho. Hindi kinuha sa trabaho ni Billy si Abby. Gigil tuloy si Abby. May kumakalat pa online na nagsasabunutan sina Billy at Abby. Abangan po yan ang trending always na series na Someone Someday 8:45. Napapanood niyo po yan dito sa TV5. At mga kapatid, lumagda po naman ng creative partnership si Queen of All Networks, Vice Ganda, sa Media Quest Holdings. Present po sa signing sina Media Quest Holdings Chairman Manny V. Pangilinan at Media Quest Holdings President and CEO Bossing Ricky Vargas. Sa ilalim po ng partnership na ito ay mas palalawakin pa ang saya at entertainment para sa ating mga kapatid.
Meron pong pa-teaser pa si Vi sa upcoming projects niya sa Media Quest. Uy! Hindi raw ito katulad ng mga napapanood sa kanya ngayon. Aba? Asahan daw po ang pagkakaroon ng game show at reality show. Yun naman, exciting times ahead. Welcome sa Kapatid Network, Vice Ganda. Eto naman, naging matagumpay ang hatid na saya ng TV5 sa mga kapatid na Dabawenyos sa Kapatid Sugod Fiesta. Ang kasiyahang yan, pinangunahan po ng host na si Sam Coloso. Kasama sina Gianna Huelgas ng Star Wars, Jericho Del Rosario ng A Secret in Prague at Keith Thompson ng My Best Friend Emma. Daan-daan pong papremyo ang ibinahagi sa mga residente ng Barangay Buhangin. Napuno rin ng kulitan at all-out performances ang successful na Sugod Fiesta ng TV5. At mga kapatid, nagsama-sama po naman ang cast at mga miyembro po ng produksyon sa gala night ng Cinemalaya entry na Hand of God. Present ang mga bidang sina Isa Calzado, Ruru Madrid, Zu Ramirez, Ronnie Lazaro, Star Wars artist Tyke Sanchez at iba pang mga cast. Ang Hand of God ay istorya ng batang natutong mangarap sa gitna ng digmaan. Kaya ang mom at aktres si Isa Calzado, emosyonal na aral ang napulot sa kanyang pagganap bilang ina ng bida sa kwento. Suportado naman ni Media Quest Holdings President and CEO Boss Ricky Vargas ang mensahe ng pelikula. Nagpakita rin ng suporta sa pelikula ang ilang pang executive ng Kapatid Network at ilang pong kapatid mula sa Metro Pacific Investment Corporation. Ang TV5 ang isa sa mga official broadcast partner ng Cinemalaya 22. Mapapanood ang siyam na full-length films na iyan, kabilang po ang Hand of God hanggang August 16. Eto pa, horror na, comedy pa, at may romance pang kasama mga kapatid. May pasilip na po sa mga gaganap sa Philippine remake ng iconic Thai film na PMAC. May poster na po yan featuring ang cast. Pagbibidahan yan ng love team na Will Bea na sina Wilbert Ross at Bea Binene. Gaganap sila sa role noon ng Thai superstar na sina Mario Morer at Davika Horn. Kasama po dyan ang multo singer na si Gian Bernardino, Vandal Quizon, Jairus Aquino at si TJ Valderrama. At mga kapatid, mag-aalas 7 na po na magandang Thursday morning. Kami po ay magpapaalam sa ating mga viewers sa TV5 at maging sa RPTV. Pero hindi pa ho tayo tapos. Yes, baby Your girl. Honor. Yes, Mr. Presiding Chair. Ang oras nga po na 6:59 bago tayo mag-bye-bye dito po sa mga nakatutok sa atin sa TV5. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili po yan sa TikTok, Lazada at Shopee at pwede rin po sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At sabi nga ng partner ko dito, hanggang alas 10 pa po kami ng umaga ha mga kapatid, pero dito po sa TV5 hanggang 7 in the morning lang. 4 na oras po yan araw-araw pero parang kulang pa dito sa aking partner para sa kanyang mga birahe sa dami po ng problema ng ating gobyerno. Kami po yung magpapaalam na dito sa mga nanonood sa atin sa TV5 pero pwede niyo po kami mapanood sa Signal TV, Channel 1 on 1PH at tayo po yung napapakinggan din sa radyo dahil ito po isang FM radio program sa 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila at sa iba pa nating FM radio stations sa Metro at Mega Manila. Welcome again sa Kapatid Network, Vice Ganda. Balik na natin sa ating mga nagagandahan at mga gwapong host sa Frontline sa umaga. Salamat! Nagaganda ang host daw. Tama na nagwagwapuan. Iniwasan mo na nga yun. Maraming salamat, Manong Ted at DJ Chacha. Ito pa ang ilan pa nating mainit na balita at pandar ngayong umaga. Paghahakot ng basura sa Baclaran sa Parañaque. Puspusan pa rin sa kabila ng mga pagulan. Higit 100 truck na mga basura na unang nahakot ng MMD at sentro ng Parañaque. Pagnanakaw sa isang construction site sa QC sa Pulsa CCTV. Ang update sa report ni Kapitana Carol De Asa sa Morning Ronda. Ang DIY o do-it-yourself kontrabaha ng mga taga-Noveleta, ibida pa natin kasama si Weather Tito Alvin. Maging laging handa ang iba pang fun survival activities sa World of Scouting. Susubukan ni Lala Laila sa Lala Larga. Pagalingan sa pagluluksong tinik, yan ang tapatan natin with Maui sa Galing Mo Kapatid.
Para sa iba pang update at pampagana, tutok lamang sa Frontline sa Umaga! Good morning kapatid, 7:08 na po, nagbabalik ang Frontline sa Umaga. Higit 4 tonelada ng mga basura ang nahakot sa Redemptorist Water Channel sa 2 araw na clearing operations. Katumbas po yan ng halos 100 garbage trucks. At live mula sa Parañaque City, nasa frontline ng balitang yan, Brian Castillo. Brian, may pagbabago na ba sa sitwasyon dyan matapos ang 2 araw? Bok, ngayon nga yung ikatlong araw ng clearing operations dito sa may Redemptorist Water Channel sa Parañaque City. At matapos yung 2 araw ng paghahakot, kahit papaano ay malaki-laki na rin yung naibawas mula dito sa dagat ng basura. Kung nitong mga nakaang araw, halos hindi na makita ang tubig nang matakpan ng sangkaterbang basura ang halos kabuuan ng water channel. Ngayon, mas malinaw na nakikita ang daluyan ng tubig at hindi na nagmistulang dump site. Umabot ng halos 100 truck ng basura ang kinailangan gamitin ng DPWH, MMDA, Parañaque City LGU at iba pang ahensya para linisin ang water channel. Kasunod ito ng sinagawang inspeksyon ni Pangulo kahapon kung saan iutos niya ang pagpapabilis sa clearing operations. Sinabi rin ng Pangulo na kritikal na ang mga basura. Gayunpaman, hindi pa raw ito may tuturing na krisis. Nakatulong din yung mga karagdagang heavy equipment na ginamit kahapon, tulad ng trash skimmer na ang function ay mangolekta ng basura sa tubig. Pero sa kabila niyan, may mga naiwan pa rin namang imbak ng basura, partikular na doon sa mga gilid-gilid ng estero. Sa ngayon, naiipon ang mga basura sa magkabilang dulo ng water channel, dito sa bandang Rojas Boulevard at sa ilalim ng tulay sa may Diok na Boulevard. Pero kahit na paano, nabawasan na ang mga basura kung ikukumpara sa samot-saring basura at umabad sa lugar nitong Lunes. Bok, inaasahang magpapatuloy pa ngayong araw yung clearing operations kung saan nakahanda naman na dito yung mga heavy equipment na gagamitin tulad ng mga backhoe at itong sa likuran ko yung water skimmer o yung Maraming salamat, Brian Castillo. Samantala, nasunog ang isang residential commercial building sa San Nicolas, Maynila. Nabalot po ng makapal na usok ang ibabang bahagi ng gusali habang rumisponde ang mga bumbero. Mag-1:30 nang sumiklab ang sunog at tumagal po ito ng 1 oras. Sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang apoy sa basement ng gusali kung saan may kinukumpuni. Isa sa mga tinitingnang mitya ang welding. Wala namang napaulat sa nasugatan. Lumikas naman ang mga nasa mababang palapag ng gusali dahil sa usok. Di na pinalikas ang mga nasa mas mataas na palapag. Nasunod din ang isang bodega ng mga gamit sa banyo sa Barangay Bungad, Quezon City. Pasado 1:00 kaninang umaga nang sumiklab ang sunog sa ground floor po ng bodega. Nabalot din ng makapal na usok ang lugar. Tumagal naman ng nasa 2 oras bago napula ang sunog. Inaalam pa kung ano ang pinagmulan nito. Sa ibang balita, isang construction site po sa Quezon City ang ninakawan ng 2 akyat bahay. Ang insidente sa pulsa CCTV. At para sa Morning Ronda Live, si Kapitana Carol De Asa. Kapitana, paano ba nangyari itong pagnanakaw? Yes, Andre, 2 lalaki ang umakyat sa rooftop o patag na bubong sa isang barak sa isang construction site at sila ay nagnakaw, arestado sa Quezon City. Nangyari nga ito Agosto 11, dako 4:00 na madaling araw sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Andre, sa pool sa CCTV, makikita natin ang lalaking nakadamit na puti na umakyat sa pader at umabot pa ito hanggang doon sa rooftop. Maya-maya ay makikita na natin ang isa pang lalaki na nakaitim na damit at umakyat din ito ng pader at umabot din ito hanggang doon sa rooftop o patag
na bubong. Sa sumunod na kuha ng CCTV ay makikita na natin ang dalawang lalaki na yan na nasa patag na bubong at dahan-dahan pa ang kanilang pagkilos habang sila ay nagmamasid sa kanilang kapaligiran ng kanilang mananakaw. At makikita rin natin itong lalaking nakaputi ay busy-busy sa pagtitingting sa paligid at dahan-dahan ang kanyang kilos hanggang sa may namataan siya sa gawing gilid ng bubong na tila hindi natin mawari kung ano. Kanya, hindi siya makatiis, Andre, kanya na itong nilapitan at tila may kinuha sa katumakas ang dalawang lalaki. Habang natutulog ang tatlong biktima ng mga construction worker ay nagising ang isa nilang kasama upang hanapin ang kanyang cellphone ng kanyang tignan ay nawawala na ito at ang tanging naiwan na lamang ay ang kanyang charger. Sa kanyang pagtataka ay kanyang ginising ang dalawa niya pang kasama at nung pagising ng kanyang dalawang kasama, kanila rin tinignan ang kanilang mga cellphone pero laking gulat, Andre, ay nawawala na rin ang mga ito at ang naiwan na lamang doon ay ang kanilang mga charger. Dito na ay naalarma ang tatlo kung kaya't agad nilang pinagbigay alam sa kanilang supervisor ang insidente. Kanilang nireview ang kuha ng CCTV sa kanilang barracks at dito nga nila nakita ang pagnanakaw ng dalawang lalaki na umakyat pa hanggang doon sa kanilang rooftop at kita rin nila yung pagkuha sa kanilang tatlong cellphone nitong lalaki at habang yung isang kasabwat na lalaki naman ang nagsilbing lookout. Habang pinapanood nila ang CCTV, ang kanilang supervisor Andre ay nakilala yung isang lalaki doon sa nakuna ng CCTV na may tattoo sa leeg. Kanya pala itong kapitbahay. At nung malaman nga ng tatlong biktima, agad nagsitungo ang tatlo sa Police Station 14 Holy Spirit, Quezon City upang i-report ang insidente. Agad nagtungo ang ating kapulisan sa bahay ng suspect at agad naman itong arestado na kinilalang si alias Bermond, 20 anyos at ito ay residente ng barangay Old Balara, Quezon City. At habang inaaresto nga itong suspect, Andre, dito niya na ikinanta kung saan ba maaari matagpuan ang isa pang kasabwat niyang suspect. Agad din nagtungo ang ating kapulisan ng Station 14 Holy Spirit, Quezon City doon sa bahay ng pangalawang suspect at agad din nila itong naaresto na isa palang minor de edad, 16 anyos at ito ay residente ng barangay Pulyat, Quezon City. Na-inquest ang dalawang suspect, Andre, pero matapos ma-inquest itong minor de edad ay itinurn over ng ating kapulisan sa Social Services Development Department or SSDD para sa intervention. Hindi na rin na-recover mula sa dalawang suspect ang tatlong cellphones ng ating mga biktima na nagkakahalaga naman ng 25,000 pesos dahil kanila na itong naibenta sa halagang 6,500 pesos. Napag-alaman din, Andre, ng ating mga kapulisan na itong si alias Bermond na isang 20 anyos ay dati na rin itong nasangkot sa kasong karnaping taong 2025. Ating nakapanayam si Police Lieutenant Colonel Wilfredo Fabros, ang Police Station 14 Holy Spirit, Quezon City Commander at ang suspect na si alias Bermond. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. So kasama ang mga otoridad, pinuntahan sa bahay and then pagpunta sa bahay, doon na rin niya na ituro kung saan nakatira yung minor de edad at napuntahan na rin at kaya nahuli silang dalawa. Yung dalawa is magbarkada lang sila. So siguro dahil siguro sa pangangailangan, kaya siguro nila nagawa yun. Kaya ako po nagagawa yung mga ganun, kailangan ko lang po. Kailangan pangkain sa araw-araw, kailangan lang po. Pinenta po. At ayan nga, Andre, sa ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag, sa kasong robbery ang suspect. At yan ang ating morning ronda. Naputol ang morning ronda. Maraming salamat, Kapitana Carol Leasa. Sa iba pang balita, itinanggi ng ilang senador ang pahayag ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoa na may nakatanggap umano silang leadership fund para sa infrastructure projects. Giit ni Senator Bongo, hindi nangangahulugan na konektado sa flood control scandal o korupsyon ang pagsusumite ng listahan ng infrastructure projects sa DPWH. Matagal na rin daw na ilalabas o hindi na ilalabas ang pondo para sa ilan niyang proyekto. Anong listahan ba ang tinutukoy niya? Dahil sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. So bago lagyan ng kulay ang pagbanggit ng pangalan ko ni Senator Robin sa kanyang testimonya, bigyan sana ng tamang konteksto. Pinabulaanan din ni Senator Robin Padilla ang alegasyon ni Bonoan for later release daw ang mga proyektong ito. Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. Hindi rin
daw alam ni Senator Amy Marcos kung ano ang tinutukoy ni Bonoan nang sabihin niyang nagpasalamat ang senadora sa DPWH. Kailyan o kababayan ko si Secretary Bonoan, hindi ko alam kung anong pasasalamat ang tinutukoy dyan. Nagpapasalamat rin naman ako kay Secretary Gatchalian, dati Secretary Herbosa. Parati naman kami magalang sa Ilocos at kinikilala ang utang na loob. Sa panahon po ng tag-ulan, kailangan laging handa. Kaya naman, ang mga residente ng Barangay San Antonio 1 sa Noveleta, Cavite, matagal nang sinimulan ang paggawa ng DIY flood control barrier sa kani-kanilang mga bahay. Live po mula sa Noveleta, Cavite, balikan natin ang ating weather frontliner Alvin Pura na laging may panahon para sa iyo, Tito Alvin. Paano ba yan gawin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Nandito muli tayo sa San Antonio 1, Noveleta, Cavite. At kasama natin si Sir i-discuss yung kalagayan ng lugar natin dito at ibahagi ang atong napakalupit nating flood control barrier. Yan, Sir King, good morning. Good morning naman din po. Bakit, syempre nagkakaroon tayo ng mga flood control barrier lugar natin at gaano kadalas yung mga baha natin? Opo, taon-taon po talaga bumabaha po dito, lalo na't kapag po malakas yung ulan po. At yun po dahil catch basin po to dahil sa Noveleta, nagmumula po yung po sa Dasma, pababa po rito. Bali, yun po ang dahilan. Lalo pag malakas po ang ulan, sigurado po po dito, baha po talaga. Para siyang tributaries ng ilang-ilang rivers, so daanan talaga ng tubig. Opo. Binaba o marami pang lugar dito yung binaba? Hindi po, buong Noveleta po, bumabaha po talaga. Opo. Kaya po yung kami pong mga kabataan o yung mamayan dito, natuto na po kung paano maglagay ng mga pangharang, ng mga baral. Yun po, ito po, gaya po nito, nag-viral po ito. Itinuro ko po kung paano ito gamitin. At kung ayun nga, sa katagalan ng panahon, nagde-develop na yung paraan nyo para pigilan yung baha. Opo, dati po kasi, ano lang talaga to, kahoy. Oo. Saka ang pang-ipit lang. Kaya po ito, nag-improvise po kami ng bakal na po. At mas na aming napagtanto, mas maganda po yung sponge. Talagang pong yung mga alikabok niya, siya po yung lalong sumisiksik sa mga ano po, mga kawang, mga butas. Tapos nabanggit po kanina, yung baha natin is tumataas kada taon or kada katagalan. Opo, siguro po dahil nauubos na rin po yung mga kapunuan natin doon dahil siyempre po dumadami po yung tao, gano'n naman po talaga. Oo. Kaya po, ayan, nataas po. Mabilis na yung Konting pasok ng ulan lang tubig. po, baha na po. Inaabot ng baha dito? Mataas po kasi po kung isipin nyo po, ito po siya. Dati po ito lang po yung baha. Ito. Nung nagbagyong Christine po, ang tanda ko, Lumagpas pa dito. 2024. Opo, kaya po ito, nadagdag na po ito. Bago na po ito, dagdag na po yan. So yung mga ano yan, 5 to 6 feet or 5, 6 Opo. 6 feet yung pinakamataas Opo. natin. Opo. Lalo kung bababa pa po tayo dito dahil pababa po yung area namin. Talagang lubog na po kami. Grabe pala. Yung nakita natin sa video, nasa ganito lang yun. Opo, nandito po yun nasa video. Oo. Kasi po nung nag-camera po ako, tayo, no? hindi po ako Opo, ganun po ako nun. So hanggang dito. Opo. Ngayon, ayan, silipin naman natin yung ginawa natin na barrier o yung ating flood control Opo. barrier. So ito siya. Gano'ng kabigat to? Tsaka ang bagawa to? Mabigat po to. Ito Ayan po na, ay mabigat na. gawa sa ano po. Gawa po to sa tubular bago ito po ay sa plain sheet. Ito, tubular Opo. to. Tapos gumagamit silbing ano po, yung pangharang sa mga kawang o gasket. Tapos itong pinangano pa lang dito ay Mga kapatid ha, solid na bakal to. Napakatigas. Kaya na medyo nahihirapan din pumasok yung mga bahan natin. Tapos nilalagyan natin ng foam sa gilid. Opo. Para hindi pumasok. Opo. O tara, Sir King, kapit natin. Subukan natin to. Ayan, mabigat ha. Ayan. Dito po nakaharap ko yan. Magkamali tayo ng Ay, pwesto. dito pala. Opo. Sa labas. Opo. Para maganda yung daloy ng tubig. Ayan. Sige po, babaan niyo po kayo. Ayan, dapat dalawang tao rin. May katulong kayo magkabit. Ayan, tapos sisiksikan natin ng mga
Ayan mga kapatid, nakakabit na yung ano natin. Buti naman walang baka ngayon, pero yan, ganito yung tsura niya, tapos may isa pang ganito. Magkano ginagastos nito? Inabot na gastos natin? Umabot po ng 5 to 6K. Tapos po, yung expenses po, ay nag-ano po lang kami, share na lang po sa looban. Yun po. Ayan, mas maganda. O, mga kapatid, may budget tayo. Kaya natin gumawa nito at subukan natin yung idea nila, napakaganda. At yun nga, yung panahon na ang nagturo sa kanila para maging gumawa ng proteksyon laban sa baha. Maraming at good morning at napakagaling nitong Thank you po. idea. Balik sa inyo dyan sa studio. Muli ito po ang inyong weather, Tito Alvin. Lagi may panahon para sa inyo. Attention, Girl Scouts at Boy Scouts! Maging laging handa sa kahit na anong sitwasyon. Ang ilang masaya at educational activities sa World of Scouting. Silipin pa natin kasama si Lala Laila. Lai, nakailang nuts ka na ba? Ayan, yung mga buhol-buhol dyan, yung ibang-ibang klase ng mga nuts, natutunan mo na ba? Uy! Oo, Mami Chiki, kaya lang ito ginigising muna namin yung isang kasi mag-aaral tayo ngayon, bago yung nating natin, mag-aaral muna tayo ng basic survival skills, kasama dyan ang CPR. Dapat lahat marunong mag-CPR kahit anong age. So ayan, ide-demo ni Christian ang pagsi-CPR. At syempre kasama naman natin si Rainiel Abanya, Museum Manager of World of Scouting. Good morning, sir. Okay, paano gagawin? Syempre pag unconscious ang tao, sine-check natin kung okay siya. Yes, ma'am. Gising-gisingin mo. Napaka-importante for us to know muna kung may responsiveness yung ating pasyente. Oo, pag talagang out cold pero may pulso, ayan, na-check mo, may pulso. Naku, kailangan siguro natin siyang i-CPR. Commonly po, pag no response and walang pulso, we will proceed with CPR. Okay. And then that consists of 30 pumps and 2 rescue Okay, breaths. ready, start. Go! Okay, so habang nagsi-CPR si Christian, ito lang ang tatandaan natin mga kapatid. Kung natataranta kayo, wag muna at yung pump, doon kayo mag-focus, doon sa pagpapump. Make sure it's 30. Paano natin malalaman? 3 repetitions ng kantang Staying Alive. Ha, 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 staying alive, staying alive. Ha, 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 staying alive, staying alive. 3 beses ng ganon kasi yung isang buong ganon ay 10 segundo na. So after nung pangatlo, magpo-proceed na tayo sa rescue breath. Go, Christian. Ayan. O, pag wala pa rin, alam nyo na, ha? Pump pa rin. O, Christian, buhayin mo yan, ha? Iiwan ka na muna namin ni Sereniel. Sereniel, saan tayo pupunta? Well, we will proceed sa area natin later on sa Thailand. Pero may mabanggit lang ako, ma'am. Kasi yung room po na pinasok natin kanina, it's about emergency service. Yes. And in line with the Scout motto, laging handa, Tama. preparedness is number 1. Tama. Okay. And now, dito naman po, we will proceed to making a square knot. Okay, Isa po sige. sa basic skills na alam ng mga scouts natin is knot tying. Tama. Ayan. Familiar Dito kaya ba yata kayo ako sa mga suot namin ni ma'am ngayon na sa leg namin? It's the neckerchief itself. Yung neckerchief po, pag binuka natin, kamukha po ito na tinatawag na triangular Yes, bandage. go, sige. And sa bandaging po na tinatawag, napaka-importante na alam po natin ang square knot. Yan, sige. Ako yung Yan. ako yung pasyente mo. Yan. Commonly po, ayan po, yung sa arm sling po natin. Na-dislocate. Sa arm sling po ba? Ayan. Commonly, ganyan po yan siya. ayan. And then we will proceed with the square knot here. Dito. Yes Ayan. po. Paano dito, sir? Ayan. Gaganyan po dito natin natin. gawin. Sige, Yes po. square knot. Naku, good luck sa pagnanating skills ko, ha? Yan. Right over left. Yan. For Left the square over knot right. or tinatawag na reef knot, it's right over left and left over right. Oh, mukhang kakayanin ni ma'am. Tatry po natin. Yes, Okay. it's right Okay. over left and then left over right. Ayan. Okay. So, ayan. Maraming iba't ibang nating skills, pero dahil limited lang ang oras natin, proceed tayo. Lakad tayo papunta rito, iba't ibang mga uniforms, Yes po. sir. Dito sa left side right side rather, you will see the different uniforms of scouting starting with the Cub Scouts. Scout. Yes po, Boy Scouts. Boy Scout. Senior Scouts. Yes.
Rover Scouts. Yun. Yes po. And the other side's more on here in World of Scouting. Meron din po mga other activities na hands-on. Ayun. Kaya may mga perfume, Eto. soap making din po sa side po na yan. Pwede dito. Yes, ma'am. Ayan, yung iba pang mga Mali activities po na yan pang pwede gagawin. gawin ng mga bata. Okay, so ngayon, itong kwarto na to ay tinatawag na Challenge Valley. Yes. Ano bang ginagawa ng ating mga boy at girl scouts Ayan. dito? In this area, they will be experiencing yung hands-on kung ano yung mga certain obstacles na ginagawa po, particularly in scouting. Oo, Meron po kapag sila mga... nagka-camping. Yes po, may specific activities po sila katulad or similar with that. Oo, Just diba? like this one. Paglalakad Kaya nila. ang sarap mag-scouting eh. Kasi nung mga bata naman kami, hindi pa usong social media. More on outdoor activities and physical activities talaga kami. So eto, kumbaga minimimik nila yung parang training grounds or campsite na merong mga ganitong klaseng mga activities gaya ng mga obstacle. O, ayan, may tumutulay pa ron, no? Keeping body healthy nga po, ika po nila. Okay, o tama. Tapos dito sa may parting ito, ayan. Let's go. Ayan, sir. Halika. Naku, good luck sa akin, di ba? Eto, kunyari, nasa gubat kang babaging. Ayan. Medyo challenging lang po yung ating activity kaya ko here. yan. Pero Naku, mukhang giving with the naging mother ako energy sa ni ma'am, Chinese garter. kaya-kaya. Huwag ka mag-alala. Oo, kaya natin yan. Naging mother daw sa Chinese garter. O, di ba? Wow! O, di ba? So, nakalusot na ako sa babaging nagubat. Mami Chiki, kaya dito na tayo tutuloy. Sir Rico, ayan. Ma'am, ayan, doon ka, ayan. O, dali, andyan na yung andyan na yung camp manager. Dapat hindi tayo mali, halika na. So, ayan, tutuloy tayo dyan. Mama Rica, join us. Sir Rico, ayan. O, invite na. Okay. Ang saya! Iniimbitahan po namin kayo na pumunta dito sa World of Scouting. Located po sa Ayala Mall, Circuit, Makati. Open po kami every day from 10 a.m. to 9 p.m. and last call to enter is 7 p.m. Ayan. At ang ating rate is $6.99 per head. Mas maganda kung mas maaga para one to sawa yung maitry lahat ng activities dito kasi hindi kayo mauubusan. Most of all, mas maganda dahil kahit ngayong nag-uulan, pwede kayong mag-obstacle course nang hindi nababasa, di ba? Thank you so much, Reniel. It's a pleasure to assist. Okay, and Mama Rica, paano Mami Chiki? Na-convince na ba kita na dalhin mo lahat ng mga taga-Antipolo rito? If yes, let's go after the show. O, di ba? Yan muna ang latest dito. Balik sa inyo sa studio. O si Laila, para hindi na ubusan ng gagawin dyan. Ano maganda dito sa Boy Scout, di ba, naging bahagi na rin ng ating bokabularyo. Pag sabihin ng Boy Scout ka, ibig sabihin, di ba, maparaan ka, dependable, at yung gusto mo laging kasama. Kaya, mabuhay sa lahat ng mga Boy Scout at Girl Scout sa Pilipinas. Maraming salamat, Laila. Mamaya sa galing mo kapatid, pagalingan sa luksong tinik ang abangan natin. Sino kaya ang may pinakamatinding liksi at balanse? Abangan! At sa morning biyahe, commutestahan tayo sa EDSA Quezon Avenue ngayong Thursday rush hour. Huwag po kayong aalis mga kapatid, magbabalik pa ang inyong maagang kasalo sa Balitan, ang Frontline sa Umaga! .35, nagbabalik po ang Frontline sa Umaga. Tinawag na kritikal ni Pangulong Bongbong Marcos ang problema sa basura sa Metro Manila sa gitna ng pagbaha sa rehiyon. Binigyan din naman ng Metro Manila Council ang kalagahan ng masusing pagbusisi sa mga kontrata sa garbage collection ng mga LGU. At para po pag-usapan yan, nasa linya ng telepono si Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora. Magandang umaga, Mayor. Good morning. Yes, good morning, Ed and Angela. Maraming salamat po sa pag-ibig. Thank you, sir, for joining us this morning. Sir, clearly we have a garbage problem, pero mukhang double whammy. You have garbage going out, and you also apparently have garbage coming in from Manila Bay. So, walang pupuntahan. Yes, actually nakita nga natin sa iba't ibang balita nung mga nakarang araw, no, yung nangyari nga ho dito sa Manila Bay at po nabasa nga natin yung mga statements din ni Pangulong Marcos pati po
ni Secretary Vince Dizon. So, force kami po sa aming mga lokal na pamahalaan. Meron po tayong kanya-kanyang solid waste disposal programs at meron po tayong mga garbage hauling contracts naman na ongoing. So, kami naman po, we are doing the best we can in our individual LGUs. Ito pong sitwasyon na nakikita nga natin sa balita. Of course, dala na rin nga ho ng sunod-sunod na malakas sa pagulan itong mga nakarang araw. At talagang dapat to ay pagtulong-tulungan ho natin. No? Not just individually but as a Metro Manila, no? As 17 LGUs, no? Dapat talaga ay tulong-tulungan nga natin na sumikapan. Una-una, no, yung ating mga mamamayan, we really have to be very disciplined. Pagdating sa pagtapon natin ng basura, hindi pwedeng ituring natin ang ating mga ilog at mga creek na mga basurahan lamang. Dapat ay maging disiplinado po tayo sa pagtapon ng basura sa mga tamang lugar. And that is something that we really have to push sa ating mga mamamayan. Sapagkat kahit anong efforts po natin, pagdating sa ating mga pumping stations or sa drainage improvement, kung puro basura rin naman po laman ng ating mga daloy na tubig, babalik at babalik po ang problema ng pagbabaha. Yes, sir. But sir, clearly, it's a problem that's been there in perpetuity already, parang paulit-ulit eh. And every time na bumabaha at nagkakaroon ng basura, ang prating natuturo ay yung mga tao na nagtatapon, which is also true naman. Pero in the long and medium term, what can or what should we do to put things right? Well, one, meron pong proposals ngayon na mag-convert na nga tayo sa waste to energy. At ako po ay in favor po niya. No? In fact, we had a meeting already a few months ago sa Metro Manila Council kasama po ng MMDA tungkol dito. In fact, also, I will be proposing during our next Metro Manila Council meeting na pag-usapan na nga ito na how to move forward pagdating po sa waste to energy. Kasi ngayon ang ginagawa pa rin natin ay yung nakasanayan na natin ever since na pag-haul ay dadalhin ng basura sa mga sanitary landfill. Pag mag-convert na po tayo to waste to energy, magiging useful na yung basura. So, magiging incentive na nga ho rin yan, nakakot sapagkat makukot into energy. So, that's something that we will be discussing. I will propose that sa next meeting po natin. But Mayor, alam naman po natin na kailangan din pong amyendahan yung ating Solid Waste Management Act para nga po maipatupad yung waste to energy na plano na yan. Pero ang isa pa po sa nakikita po nilang problema dito sa mga pagdami ng basura, yun nga po, wala talaga tayong mapaglalagyan. At nakikita po nila sa iba't ibang mga LGU, nagkakaproblema po pagdating sa kontrata ng mga garbage collection. At ito po yung gustong paimbestigahan. Ano po ba ang gagawin ng Metro Manila Council regarding this? Yes, Angela, a few days ago, the Ombudsman Remulla nga po ay naglabas ng pahayag. In fact, he added to his initial statement ang binabanggit naman niya ay dapat siguraduhin ng ating mga LGUs na maayos ang mga existing contracts. And again, of course, we are in favor of this as the Metro Manila Council President and also as League of Cities of the Philippines National President. Ako po ay isa yung Ombudsman Remulla pagdating po sa pagsigurado na ang lahat ng kontrata sa mga LGUs ay napapatupad ng tama at maayos. Lalong-lalo na nakikita nga natin na ang problema ng basura ay araw-araw nating hinaharap. So we have to really ensure na tama ang pag-haul natin ng basura, yung bilang ng mga trips na sasagawa talaga. At again, yung oras din ng pag-pick up ay dapat nasusunod and ang ating mga mamamayan, dapat tama rin po yung oras ng paglabas ng basura sapagkat minsan po either too early or too late. So kailangan talaga ay nagkakaroon ng maayos na koordinasyon po ang mga lokal na pamahalaan pati po ang ating mga mamamayan pagdating nga po sa pag-haul ng basura at paglabas po nito mula sa mga tahanan. May follow-up ko lang po ito, Mayor. Kailan at paano po natin sisimulan itong mga investigasyon pagdating po dito sa mga garbage collection? Dahil lang sinasabi po ng iba doon sa iba't ibang mga LGU, itong mga local officials daw po ay nakikipag-team up sa mga waste contractors
para po mag-fund ng mga campaign materials sila, local campaign sila, at tapos binibigyan ng mga kontrata pag sila ay nanalo. Angela, I do not have any first information about this po. No? Yung mga binabanggit po ninyo, maaaring information coming from other people. Now, if people have any information against any LGU, of course, meron naman po silang karapatan na mag-file ng anumang kaso. Kung nakikita ho nila na ang kanilang mga lokal na pamahalaan ay may ginagawang kalokohan pagdating po dyan. But I will speak for San Juan po. No? Wala ho tayong anumang problema dito sa lungsod ng San Juan. Maayos po at above board ang ating mga kontrata, not just sa pag-haul ng basura, ngunit overall in our LGUs. No? So, yan po ay karapatan naman ng sino man pag nakita nila na merong nagiging kalokohan po sa kanilang mga lokal na pamahalaan. They have all the right to file cases against their LGUs. Okay, maraming salamat. Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora. Abangan po mamaya sa Galing Mo Kapatid. Liksi, timing at balanse ang susubukin sa isang masayang luksong tinik showdown. Abangan! Huwag kayong alis, magbabalik pa ang inyong maagang kasalo sa balitaan, ang Frontline sa Umaga. Under Media Quest Holdings. At yan po ang ilan sa mga update ngayong umaga. Para hindi mahuli sa mga balita, manatiling nakatutok sa News 5, True FM, One News at 1PH at maging online sa account ng News 5 everywhere. Mga kapatid, kabilang ba kayo tulad ko sa mga naipit sa matinding traffic kagabi? Nako, silipin natin ang lagay ng traffic ko sa kahabaan ng EDSA naman ngayong Thursday rush hour, mag-aalas 8 na. Live mula sa EDSA Quezon Avenue, makikipagkomustahan ang ating traffic. Tito Mondi Lopez, Tito Mondi, marami na bang mga commuter dyan? Ba, marami mga pedestrian na nakikisayo din sa'yo? Yes, Mami Chikich, good morning sa'yo. Team Commute na nasa BH at nag-uusap ng puro H. Kaway-kaway, sabay H. Okay, bye na. Ito na, Mami Chikich. Quick traffic update tayo. Ito, mabilisan na po. Ito yung mapapuntang circle natin. Kita nyo naman po. Ayan, ito. Kitang-kita po natin, occupied na po lahat ng lanes. Ito po yung mga kapatid natin na papuntang circle, Commonwealth, Fairview, Bulacan. At sa nakita po natin yan, moderate po ang traffic natin. Yung volume ng mga sasakyan natin, malaki-laki na rin po. May build up po ng mga sasakyan. At pagkakusod na po yung mga private vehicles, jeep, van, motor po natin. At may bahagi rin po mabagal hanggang halos nakahinto na po talaga. Kaya posible madagdagan po ang travel time natin dito sa Quezon. Samantala, sa underpass Mami Chikich, maluwag po at pangilan-ngilan lang ang mga sasakyan at mas tuloy-tuloy po ang takbo kumpara sa kabilang side. At isa rin po itong batayan sa umaga kung basang kalsada po para po mas lalo tayong mag-ingat. Lalo na po yung mga kapatid natin motorcycle riders na very good po sila dahil nakakapote na rin po. Dahil ito, paulan-ulan po talaga dito, Mami Chiki. Samantala, itong lane naman sa kabila, ito, pihit natin. Ayan, makikita po natin. Ito yung papuntang Magdam Rotonda at Quiapo. Moderate din po yung traffic yung sitwasyon po natin dahil tuloy-tuloy po yung pasok ng mga sasakyan. At doon po sa may pinakaunahan, may makikita po kayong build-up sa bandang
traffic light sa bandang Sergeant Esguerra pero hindi naman po ito bumper-to-bumper situation at may galawan pa rin po ang mga sasakyan. At habang umulan nga rito, Mami Chiki, eto, kasama natin ilang mga miyembro ng Tupad. Papabunot lang tayo sa ating may wagang jacket. Bunot po tayo. Ano ba sasabi po? Ay, napakalambot. Napakalambot. Dahil dyan, umuulan, meron kami pandesal mula sa frontline sa umaga. Okay po ba yan? Ayan mo natin live update mula dito sa Kasunod. Hawak niyo ang pandesal. Sayo po tayo. Balik sa inyo, Mami Chiki. Sayo po. Gusto ko yung kinakap-kap pa niya yung bulsa dyan. Ako, natutuwa ang mga pedestrian dyan dahil sa'yo. Maraming salamat, Tito Mondi Lopez. Huwag kayong aalis, tuloy-tuloy lang ang siksik at ganadong umaga sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Kapatid, narito po ang mga balitang dapat nating abangan. Ngayon, joint hearing tungkol sa system loss, pangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. Ilang grupo ng manggagawa, mangangalampag sa DOLE kaugnay ng wage hike. At paglilinis ng basura, itutuloy po ngayong araw. At yan ang mga dapat nating abangan ngayon. Para hindi mahuli sa mga balita, manatiling nakatutok sa News 5, True FM, One News at One PH at maging online sa account ng News 5 everywhere. At yan po mga kapatid ang ating punong-punong Huwebes ng umaga. Isang makabuluhang umaga na naitid namin sa inyong tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para puno ang araw ninyo sa balita at impormasyon. Maraming salamat Tito Mondi, Tito Alvin, and Laila. Sabay sa pagbati namin ng Good Morning Kapatid kasama ang inyong mas pinalakas at mas pinasayang kasalo sa almusal. Ito po ang Frontline sa Umaga!